Wala kang mata. Nagmamadali kang mamatay, di ba? Paumanhin. Nagsorry na ako, at saka, nag-overspeed ka rin, di ba? Hindi ko na nga yon pinansin. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Ayaw mo nang mabuhay, di ba? Huwag kang sumobra. Yaki. Papa, anong nangyari sa'yo? Papa, ayos ka lang ba? Dadalhin kita agad sa ospital. Ipagpalagay na kasalanan ko, itong 10,000 piso ay para sa'yo bilang kabayaran. May importante akong lakad. Kailangan ko nang umalis agad. Teka, huli na para dalhin siya sa ospital. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo nasabi yan? Ang ama mo ay inatake ng dati niyang sakit. Ang sugat ay nasa kaliwang dibdib. Ngayon ay hirap lang huminga, pero unti-unting lalala. Maya-maya, sa loob ng 5 minuto, mamamatay siya sa pagka-suffocate. Mula rito hanggang ospital, malayo pang 5 minuto. Akala ko pa naman marunong ka sa medisina, pero puro ka lang pala kalokohan. Paano mo nalaman? Kung ayaw ninyong maniwala, may importante pa akong kupuntahan, kaya alis na ako. Kung nakita ng Ginoo ang sakit ko, siguradong may paraan siyang gamutin ito. Kung maililigtas ako ng Ginoo, anumang kondisyon, ay papayag ako. Tay, manloloko lang yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanya. Ito ang calling card ko. Ikaw si Feng Guo, ang pinakamayamang tao sa Dacheng. Tama. Dahil sa madalas mong paggawa ng kawanggawa, ililigtas kita sa isang pagkakataon. Gago, anong ginawa mo sa tatay ko? Ikaw. Ako, tingnan mo na lang. Nakakahinga na ako. Hindi na rin masakit ang dibdib ko. Hindi na rin masakit ang dibdib ko. Tay, ayos ka na ba? Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, Ginoo. Ito ay maliit na token lang mula sa akin. Pakiusap, tanggapin niyo po ito, sir. Tinulungan kita dahil sa pagiging mapagkawanggawa mo, hindi dahil sa pera mo. Hindi nga po kayo sakim sa pera, sir. Tamang-tama, oras na ng kainan. Gusto ko po kayong imitahan sa isang simpleng hapunan. Hindi na kailangan, may mahalaga akong lakad. Alis na ako. Ay, ang galing. Xiaomi, pagkatapos ng gabing ito, makakaalis ka na sa malas na yan. Pa, pwede mo namang paalisin si Ken Mingwan sa pamilyang Su. Hindi mo na kailangang ipahiya siya sa harap ng lahat. Ginagawa lang ito ni Papa para sa ikabubuti mo. Simula nang ikasal ka kay Chen Mingsuan, pinag-usapan ka ng mga tao sa Dacheng. Inatawanan ka dahil nagpakasal ka sa isang kanga-20. Ngayon ang ika-negatibo 23 kaarawan mo. Gusto kong ipaalam sa lahat ng tao sa Dacheng na si Chen Mingsuan, ang walang kwentang aso na yan, ay wala nang kinalaman sa iyo simula ngayon. Ha? Sa loob ng 3 taon, Paano pinag-usapan ang pamilyang Su sa buong TS City? dahil lang kay Chen Mingsuan. Lubos na napahiya ang pamilyang Su. Mabuti na lang at hindi ka iniiwasan ni Su Xiao. Handa siyang pakasalan ka. Handa siyang iligtas ang pamilyang Su. Hindi natin pwedeng palamasin ang pagkakataong ito. Tama, si Chen Mingxuan ay malas. Simula nang pumasok siya sa pamilyang Su, naging malas na ang pamilyang Su. Kung hindi, hindi sana sila abot sa ganitong sitwasyon ngayon. Nakakainis. Ah, Xiaomi, halika. Hoy 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 hoy. Hindi mo ba tinitingnan? Kung anong lugar ito, Ikaw ba ang klaseng tao na pwedeng pumasok dito? sinasabi ko sa'yo. Si Ku Xiao ay nag-preserve na ng buong lugar ngayon. Kung manglilimos ka, lumabas ka. Huwag mong istorbohin ang aming AI dito. May hinahanap ako. Umalis ka, umalis ka, umalis ka, Wala umalis ka. kang mahahanap dito. Umalis ka na agad. Hoy, ipilitin mo bang pumasok? Mingsuan. Sir, kayo po ba? Anong nangyayari? Ah, MR Su, hello. Nanggugulo lang po ang taong ito. Palalayasin ko po siya agad. Hindi po kayo maabala. Dito po kayo. Ang binti mo. Bakit hindi maayos? AMEA. AMEA, 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 AMEA. Sumama ka sa akin. Ah, Dito ka lang maghintay. Papasundo kita sa asawa mo mamaya. Naalala mo ba? Opo, tiyo. Hoy,
Kumusta? Naayos na ba? Huwag kang mag-alala, matagal nang naayos ang kontrata ayon sa gusto mo. Yung mga walang kwentang tao sa pamilyang Su, wala silang mapapansin. Ay, tingnan mo. Magaling ang gawa. Pagkatapos ng gabing ito, akin na ang pamilyang Su. Kung hindi lang dahil sa walang kwentang iyon na nakialam, matagal mo nang nakuha ang pamilyang Su. Huwag mong banggitin ang walang kwentang iyon, malas. Dapat bubugin. Kapag nakuha ko ang pamilyang Su, hindi ka mawawalan ng benepisyo. Salamat, Boss Chu. Sino? Xiaomi. Pasensya na, nahuli ako. Hindi. Kadating lang din namin, di ba? Xiaomi. Tama, kadarating lang din namin. Malapit nang magsimula ang salo-salo. Sabay na tayong lumabas. Seg. Mauna na kayo. May gusto akong pag-usapan kay Wu Xiao ng kaming dalawa lang. Xiaomi. Malapit na si Xiaomi. Ako na ang bahala sa kanya. Su Xiao, paano naman ang kontrata natin? Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng gabing ito, magiging pamilya na tayo. Ako na ang bahala sa kontrata. Ang doktor? Malapit na si Divine Dr. Yuan. Xiaomi, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng gabing ito at maghiwalay na kayo, ayusin ko na para gamutin siya ni Divine Dr. Yuan. Xiaomi, lumabas na tayo. Huwag na nating paghintayin ang lahat. Salamat sa lahat ng bisita. Sa pagdalo sa kaarawan ng aking anak. Labis akong nagagala. Ngayon, may mahalaga akong i-anunsyo. Ngayon, ang aking anak at ang manugang ng pamilyang Su na si Chen Mingsuan Ay maghihiwalay. Mingwen. Mingwan, gumaling na ang binti mo, nakakatayo ka na. Xiaomi, nakatayo na ako. Huwag ka nang umiyak ha. Mingwen. Paano ka gumaling? Nga. Medyo komplikado to. Ipapa-explain ko sa iyo mamaya. Paano ako gumaling? Anong pakialam mo? Ikaw. Ngayon, formal kong ipinapahayag. Xiaoyu, Chen Mingsuan. Tay. Salamat sa inyong lahat sa paglaan ng oras para dumalo sa aking birthday party. Lubos akong nagpapasalamat. Gayon, mangyaring mag-enjoy kayong lahat. Mag-enjoy na lang kayo. Tay, umalis na tayo. So Xiaomi, alam mo ba ang ginagawa mo? Ayos na. Inumin mo na ang gamot mo. Xiaomi, hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang party na ito sa atin, ha? Tay, hindi yan ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Pumayag ka na makipag-ugnayan kay Su Xiao, pero ngayon binabawi mo, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto mo bang makita ang pamilyang Su na masira? Xiaomi, gumaling na ang binti niya, kaya hindi ka na dapat mag-alala. Pero kailangan ka ng pamilyang Su. Paano ka magiging matigas ang ulo? Ma, sigurado akong may iba pang paraan para may ligtas ang pamilyang Su. Mag-iisip kami ni Xiaomi ng paraan. Amy, Ikaw lang. Magaling ka na ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka, pakawalan mo ang Xiaomi namin. Umalis ka na sa pamilyang Su. Simula nang dumating ka sa bahay namin. Wala nang nangyaring maganda sa pamilya namin, ikaw. Ikaw. Ilabas mo ang divorce papers.
Pirmahan mo agad ang divorce papers. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Su Xiao, pasensya na talaga ngayon. Napahiya ka pa. Xiao Hu. Tito, nandito ang kontrata. Basta maghiwalay si Xiao Mei at Chen Mingxuan, agad na itong pipirmahan. Ang mga tuntunin ay pareho pa rin sa napag-usapan. Magiging epektibo pagkatapos pirmahan. Opisyal na magbibigay ng pondo ang pamilyang Su sa Sukor. Ano sa tingin mo? Narinig mo ba? Bilisan mo at pumirma, 3 taon kang pinakain ng pamilyang Su. Ito na ang paraan para suklian mo ang kabutihan ng pamilyang Su. Mali ang nakuha mo, ito ang tama. Pero ang mga tuntunin ng kontratang ito, medyo hindi ko maintindihan. Hindi mo maintindihan? Normal lang yan, di ba? Kung naintindihan mo, yon ang kakaiba. Hindi ko maintindihan. Isa lang. Xiaomi, tingnan mo. Pa, tingnan mo. Su Xiao, anong ibig mong sabihin? Alaga, may ganyan pa bang bagay? Ibigay mo, tingnan ko. Ang simpleng bagay na yan, hindi mo pa maayos na maipaliwanag. Sayang ang pagpapalaki ko sa iyo ng maraming taon. Ay, pasensya na, Boss Chu, kasalanan ko po. Masyado akong pabaya. Sa susunod, mag-ingat na ako. Mag-ingat talaga. Kung ganoon, sa ibang araw na lang natin pipirmahan ang kontrata. May gagawin pa ako, mauna na kami. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang, nakuha ko na ang pamilyang Su. Chen Mingxuan. Bakit? Pa, sinadya niyang dayain ang kontrata. May ginawa siyang masama. May masamang balak siya sa pamilyang Su. Bakit mo hinahayaan na apihin niya tayo? Anong magagawa ko? Makikipag-away ako sa kanya? Paano ang pamilyang Su? Maliban sa kanya, sino pa ang tutulong sa pamilyang Su? Si Aomei, makipaghiwalay ka na. Ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa pamilyang Su. Kailangan nating makuha ang investment ni Subin. Nga, Xiaomi, hindi mo ba kayang isipin ang kapakanan ng pamilyang Su? Kung malugi ang pamilyang Su, sa tingin mo, magkakaroon ka pa rin ng ganitong buhay? Tay, Nay, maniwala kayo sa akin. May iba pang paraan, may liligtas natin ang pamilyang Su. Naku, lagot na. Ipinagkakalat ni Ko Xiao na atras siya sa investment sa Sucorp. Ano? Pagkalabas ng balita, maraming kasosyo ang nagkukumpulan sa harap ng Su Corporation. Barado na ang daan. Ang mga taong iyon ay nagkakagulo, gustong kanselahin ang kontrata at bayaran silang Sucorp. Te. Tay, anong nangyari sa'yo? Zhao Zhaohua. Ah. Zhaohua. Dr. Lee, kumusta ang tatay ko? Binibini, ang ginawa ay inatake sa puso dahil sa matinding galit, bumalik ang dati niyang sakit. Ginawa ko na ang lahat. Kung mapapapunta natin si Divine Dr. Yuan, baka may pag-asa pa. Xiaomi, bilisan mo, hanapin mo si Xu Xiao. Kilala niya si Yuan Xing. Kung si Xu Xiao ang kikilos, tiyak na maililigtas niya ang tatay mo. Ma, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si Papa. Hello, Su Xiao. Hello, Xiaomei, narinig kong nagkasakit si Tio, malubha ba? Ganito, kami ni Divine Dr. Yuan ay pupunta dyan, para tingnan si Tio, para makampante ka. Salamat, Su Xiao. Wala yon, tungkulin ko yan. Pupunta na ako ngayon. Kaya kong gamutin ang sakit ni Papa. Paano ka makakagamot? Sige na, huwag ka nang magbiro. Kung hindi ako marunong manggamot, paano gumaling ang sakit ko? Nga, pinapaalala mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Sasabihin ko sa iyo sa ibang pagkakataon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang sakit ni Papa. Pinapangako ko sa iyo, kaya ko siyang pagalingin. Hindi mo pa nga-chine check. Paano mo nalaman ang kalagayan ni Papa? Si Aomei, maniwala ka sa akin. Sa tingin ko, hindi ka pa rin gumagaling. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo, anong ginagawa mo pa rito? Lumabas ka. Huwag kang maging sagabal dito. Ang iba, hindi ko na sasabihin. Ang katawan ng papa mo, papayagan mo pa siyang magloko. Su Xiaomi, natatakot ka bang masyadong mabagal ang paggamatay ng papa mo? Ma, hindi po ganun. Ha? Ang sitwasyon ni Amarsu ay lalong lumala. Kailangan niya ng agarang paggamot. Talaga bang kaya niyang gamutin si Papa? Kaya, Kung gayon, gamutin mo na. Nabaliw ka na ba? Hahayaan mong ang isang hangal ang gumamot sa tatay mo. Pinapatay mo lang siya. Ma, nagamot ni Chen Mingwan ang sarili niyang binti. Baka kaya rin niyang gamutin si Papa. Hindi ko alam kung anong swerte ang dumating sa kanya at gumaling siya. Baka nagpapanggap lang siyang pilay noon.
Basta, hindi ako papayag. Pa, ganito na ang kalagayan ni Papa. Hayaan na lang ba natin siyang magdusa ng ganito? Kailangan ng gamutin si Emerson ngayon din. Mayroon ka bang silver needle? Heto. Bata, ang lakas ng loob mong magpanggap na magaling dito. Kung may mangyaring masama sa pasyente, paano mo pananagutan? Hindi ko nga alam kung anong klaseng medisina ang alam mo. Manugang ng pamilyang Su. Wala siyang alam sa medisina. Panloloko lang ang ginagawa niya. Puro kalokohan lang yan. Divine Dr. Yuan, lumala po ang sakit ni Papa. Pakiusa po, tingnan niyo po siya. Ano na po ang kalagayan ni Papa? Malubha na ang sakit ni Emarsu. Napakaseryoso na. Wala na akong magawa. Bakit nangyari ito? Dati naman ay maayos pa. Bakit bigla na lang? Dahil din ito sa dati. Dahil sa lumang sakit ni Emarsu, hindi lang ito bumalik noon. Ngayon, dahil sa labis na pag-aalala ni Emarsu, at matinding galit, kaya nangyari ang sitwasyon ngayon. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw, malas ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi hihina ang pamilyang Su ng ganito. At hindi na kami magdurusa pa. Papatayin kita. Ma, kumalma ka. Pero maaari kong tusukin si Emarsu para maibsan ang kanyang sakit. May tao na. Xiao Mei, huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, sasamahan kita. Babala, kung itutusok mo yan. Sa pinakamasama, mamamatay siya agad. Sa pinakamagaan, mababawasan ang buhay niya ng 10 taon. Ano ang pinagsasabi mo? Inakala mo bang dahil nakapag-asawa ka sa pamilyang Su? Isa ka na sa pamilyang Su. Huwag mong gambalain ang paggamot sa matanda. Kaya mo bang panagutan yan? Ang tagal ko nang nagpapagamot. Paano ako makakapatay ng tao? Sakto. Ngayon, baka maranasan mo yan. Ano bang pinagsasabi mo? Si Aomei, hindi ako nagsisinungaling. Ito ay isang walang kwentang doktor. Hindi niya kayang pagalingin si tatay. Chen Mingxuan. Si Divine Dr. Yuan ay isang kilalang doktor sa loob ng maraming taon. Paano siya naging walang kwentang doktor? Wala kang kwenta. Pwey. Bunganga mo, puro patay, ano ba? Ayaw mo bang hayaan akong yakapin si Xiao Mei dito na nagsasalita ng kung ano-ano? Divine Doctor, Seichiko. Maraming salamat, Divine Dr. Yuan. Ikaw palaga ang tagapagligtas ng aming pamilyang Su. Pinagaan ko lang ang sakit ni Emarsu. Hindi ko pa siya tuluyang napagaling. Tete, Divine Dr. Yuan. Anong nangyayari? Paano nangyari yan? Bakit ganito? Zhao He, huwag mo akong takutin. Gumising ka na. Tete. Divine Dr. Yuan, bakit mas lumala pa ang kalagayan ni tatay kaysa dati? Paumanhin. Hindi sapat ang aking kalaman sa medisina. Hindi ko matutulungan si Emarsu. Xiaomi. Xiaomi. Ako na ang bahala. Xiao Mei, naniniwala ka ba sa isang baliw? Su Xiao, may iba ka pa bang paraan? May liligtas mo ba ang tatay ko? Ako. Pasensya na. Ikaw, alam mo pa pala ang Xuan Men 13 Needless. Sa buhay ko, ang makita ang Xuan Men 13 Needless ay isang karangalan. Hindi ko po kayo nakilala. Patawarin niyo po ako, Ginoo. Ayos lang. Tay, ayos ka na? Siya Obay, anong nangyari sa akin? Anong nangyari? Tay, nahimatay ka kanina, salamat sa. Chen Mingxuan, bakit ka pa nakatayo diyan? Bilisan mo ako kumuha ng gamot. Sige, pupunta na ako ngayon. Ngayon, salamat Tai Chuxiao, nang marinig niyang nagasakit ka, agad siyang dumating kasama si Divine Dr. Yuan. Kung hindi, malaki ang posibilidad na namatay ka na ngayon. Salamat sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, baka ngayon ay... Dahil kakagising lang ni Tio, magpahinga ka na lang na maayos. Kung gayon, magpapaalam na muna kami ni Divine Dr. Yuan. Babalik na lang kami sa ibang araw. Xiaomi, sa nakikita kong pagtrato sa iyo ni Chuxiao. Sa tingin ko, ang pamilyang Su natin ay may pag-asa pa na makuha ang pondo. Pero kailangan mong gawin agad.
Nagpakalat ng balita si Xubin na atras na siya sa pamumuhunan. Hangga hindi pa opisyal na nag-anunsyo ang pamilyang Su, may pag-asa pa ang pamilyang Su natin. Basta't makipagdiborsyo ka kay Chen Mingxuan at kausapin mo agad si Tzu Xiao ng maayos, tiyak na papayag siya. Wala na ba tayong pag-asa kung wala ang pamilyang Wu? Halatang matagal nang may masamang balak si Xubin sa Sucorp para tayong nagpapakain sa Leon. Pero sa ngayon, bukod sa pamilyang Su, wala na talagang makakatulong sa Sucor. Bakit? Kahit hindi malaking kumpanya ang Sucorp natin, kilala tayo sa industriya sa ating reputasyon. Dahil ipinakita na ng pamilyang Su ang interes nila sa Sucor, hindi na maglalakas loob ang ibang kumpanya na kalabanin sila. Hindi na rin sila pwedeng makialam dito. Napakawalang hiya. Wala na ba talagang sinuman sa buong Dacheng ang mga ngahas na kalabanin ang pamilyang Wu? Isang babala pa lang mula sa pamilyang Su. Hindi na kinaya ng Sucor kung patuloy kang magiging matigas ang ulo. Ang sitwasyon ng pamilyang Su ay mas magiging mahirap. Gagawan kong paraan para malutas ang problemang ito. Bigyan niyo ako ng 5 araw. Kung hindi ko makakalap ang pondo, kusang loob akong magbibitiw bilang Seeing Sucorp. At pakakasalan si Subin. 2 araw na lang. Kulang pa rin ng 50 milyong yuan. Ay, sigurado ka ba sa gagayin mo? Sigurado ako. Boss Chu, may balita mula kay Suwana. Sinabi raw ni na Su Xiaomi at Su Zhaohe na sa loob ng 2 araw ay makakakuha sila ng 50 milyong yuan para ayusin ang problema ng kumpanya. Ayaw nilang makinig sa magandang usapan. Ganito, kontakin mo lahat ng supplier ng Sucorp, pati na rin ang mga kumpanya sa iba't ibang industriya, para singilin nila ang Sucorp sa mga utang. Tingnan natin, Su Xiaomi, kung gaano katigas ang buto mo. Opo. Saan po kayo pupunta? Kukuha akong pera. Ano mang mangyari sa kumpanya, i-report mo agad sa akin. Si Su, maraming kasosyo at supplier ang nagkukumpulan sa labas. Dapat munang maklear ang payment. Pigilan mo muna sila. Dadaan ako sa basement, kailangan muna nating mag-raising funds. Hello. Hello. Sino to? Ako si Fenggu. Ikaw pala. May kailangan ka ba? May dating classmate ako na malubha ang sakit at nasa bingit na ng kamatayan. Gusto ko sanang imitahin ng sir para dumating at gamutin siya. Say. Magandang araw, ako si Su Xiaomi, Seeing Su Corporation. Hanap ko si Manager Go, may appointment kami deti. Maghintay ka muna dyan. Busy pa si Manager Go. Kapag free na siya, ay abiso ko sa'yo. Sige, salamat. Tingnan mo, nandito na ang taong inasahan ni Manager Go. Magandang araw, Manager Go. Ako si Su Xiaomi, Seeing Su Corporation. May appointment kami deti. Miso pala. Narinig ko na ang pangalan mo. Ano nang maitutulong ko? Ganito po, ang Su Corporation namin ay nangangailangan ng pondong ngayon at gusto kong mag-apply ng loan sa inyo. Narito ang detalyadong profile ng Su Corporation. Tingnan niyo po. Naku, Miss Su. Naku, ang careless mo naman. Ang dami-daming dokumento. Matagal-tagal din siguro bago mo maayos yan, di ba? May importante pa akong gagawin kaya hindi na kita sasamahan, ikaw na lang ang mag-isa. Ay, Miss Su. Bakit ang careless mo? Ang dami-daming dokumento. Matagal-tagal din siguro bago mo maayos yan, di ba? May importante pa akong gagawin kaya hindi na kita sasamahan, ikaw na lang ang mag-isa. Manager Go, sandali lang, ilang minuto lang ang kailangan ko. Hindi na kailangan, Miss Su. Ang ilang minuto para sa akin ay sayang lang sa oras. Ang bangko namin ay hindi magpapautang sa Su Corporation. Hindi ba siyang si? Bakit parang hindi naman? Anong si? Isa lang siyang gintong ibon na gusto ni Xu Xiao. Nagbibiro ka ba? Xiaomi. Saan ka galing? Bakit ka nagkaroon ng ganyang kalalang suga? Pumunta ako sa bangkong gayon para magtanong tungkol sa pautang. Anong nangyari? Hindi maganda ang resulta. Siguro may sinabi si Kubin sa bangko. Sobrang bastos na manager. Problema sa pera. Huwag kang mag-alala, mag-iisip tayo ng paraan, malulutas din yan. Huwag kang mag-alala kung may mangyari man sa hinaharap. Boss Feng, ang Divine Doctor na sinasabi mo, bakit hindi ko pa naririnig? Kaya niya ba talagang iligtas si Boss Yuan? Huwag kang mag-alala, basta makarating siya. Siguradong maililigtas niya. Ay, ang sakit ni Boss Yuan, napakaseryoso, ang dami ng Divine Doctor na pinapunta, wala namang epekto. Ngayon, kailangan na lang nating subukan.
Ginoong Feng, Ginoong Chen, sa wakas dumating ka na. Nandito ang pasyente, pakitingnan mo agad. Boss Feng, ito ba ang Divine Doctor na sinasabi mo? Sigurado ka ba? Napakabata, kaya ba niya? Siguradong kaya niya, huwag mong tingnan ang kanyang kabataan, Ginoo. Napakagaling niya sa medisina. Ang matagal ko ng sakit, siya ang nagagaling. Kung hindi, makakausap ba kita rito? Mas mabuti pang mag-usap muna kayo. Kahit gusto kong kumulong, kailangan ko pa ring sundin ang desisyon ninyong dalawa. Pero, Huwag nang magpero. Kung magtatagal pa tayo, may pag-asa pa bang mailigtas si Old Yuan? Gino, si Yuan na ang bahala sa'yo. Kailangan mo siyang pagalingin. sige po, salamat. ayan, magigising na siya. Ang bilis naman. Marami na kaming pinuntahang doktor pero walang nangyari. Ikaw na bata ka, huwag kang magyabang. Boss Ten, gising na po kayo. Feng, anong ginagawa mo rito? Gising na talaga. Ay, ang bilis naman. Tunay ngang isang Divine Doctor. Kita mo, hindi kita niloko, di ba? Opo, Boss Yuan, siya po ang Divine Doctor na nagligtas sa inyo. Ang kabutihan ng Ginoo. Hindi ko malilimutan. Maliit na bagay lang, huwag mo nang isipin. Sa laki ng utang na loob ko sa'yo. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Hanggat kaya ko, gagawin ko ang lahat. Hindi na, may kailangan pa akong asikasuhin, mauna na ako. May problema ba kayo, Ginoo? Sabihin nyo lang, baka kami ng dalawa ay makatulong sa inyo. Malapit nang malugi ang kumpanya. Kailangan ng 50 milyong yuan. Boss Lin. Ganoon pala. Ang pamilya ng biyenan mo ay walang utang na loob. Gusto ka pa nilang hiwalayan. Totoo. Ay, akala ko kung anong problema. Ito, ipaubaya mo na lang sa akin. Huwag na, 50 milyon ay hindi maliit na halaga. Inagaling ako ng Ginoo. Ang buhay ko ay higit pa sa 50 milyon. Ipaubaya mo na lang sa akin ito. Nga, ipaubaya mo na lang kay Old Feng. Siya ang pinakamayamang tao. Ang 50 milyon para sa kanya ay maliit na halaga lang. Hindi na kailangang banggitin. Kung ganoon, maraming salamat muna. Ay, Ginoo, walang anuman. MSU, lumipas na ang 2 araw. Nakalikom ka na bang pondo? Gaano karaming pondo ang nalikom mo? May mukha ka pa bang umupo sa posisyong yan? Araw-araw ang mga supplier, nasa harap ng kumpanya sumisigaw ng pera. Anong kumpanya ang pinapatakbo ng ganito? Kung walang kakayahan, umuwi na lang at mag-anak. Ang ingay sa labas nakakainis talaga. Ano ang plano ni MSO? Hindi ba sinabi mong kukuha ka ng 50 milyon para ayusin ito? Anong karapatan ninyo para pilitin ako dito? Ako lang ba ang may-aring kumpanya? Hindi maganda pakinggan ang sinabi mo. Ikaw ang nagsimula nito. Ang nagsabing siya ang maghahanap ng pera, alam na alam po naming lahat yan. Ngayon, dahil hindi makahanap ng pera, gusto mo na maghugas kamay? Ang pagunlad ng kumpanya sa puntong ito. Lahat ng naririto ay may responsibilidad. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung gaano karaming pananabutehe ang ginawa ng ilan sa likod ko. Ang Sucorp, President ay mahusay magbintang. Sukor, President, bakit hindi ka na lang magbitiyo? Si Chu Xiao ay labis na naghahangad sa'yo, at napakaganda mo pa. Bakit hindi mo na lang siya sundin? Hindi mo na kailangang mapakahira. At magkakaroon pa tayo ng ibang paraan para mabuhay, hindi ba? Huwag kang sumobra. Bakit, sumobra ba ako? Ang isang kagalang-galang na Sukor, President, hindi ba kayang tiisin ang kaunting kahihiyan? Sucorp. President, Ang meron. aming bangko ay handang magbigay ng 50 milyong pautang sa inyong kumpanya. Bakit? Dati na akong pumunta sa inyong bangko pero tinanggihan ako. Paumanhin, sariling desisyon po yan ng aming tauhan. Hindi niya po maayos na tiningnan ang impormasyon ni Sucorp. President, Si Manager Gu nasaan sa? si Manager Go ay tinanggal sa trabaho. Dahil sa kapabayaan sa tungkulin. Muli naming pinag-aralan ang impormasyon ng inyong kumpanya at lubos naming pinahahalagahan ang kinabukasan ng Sucorp. Naniniwala ako na sa inyong kakayahan para mas umunlad pa ang Su Corporation sa hinaharap. Maraming salamat po. Salamat sa suporta niyo sa Su Corporation. At salamat din sa tiwala niyo sa akin.
Salamat. Walang anuman. Ito ang kontratang inihanda ko. Napirmahan na ng bangko ko. Pakitignan na lang po. Walang problema. Kung gayon, aalis na ako. Sige po, hindi ko na po kayo abalahin. Andy, ihatid mo si Bank President Liu. Siege po. Mga kasama. Nakuha na ang pera. Ako. Mukhang sigurado kayong hindi makakakuha ng pera ang Su Corporation. Napirmahan na ang kontrata. Pwede nyo nang tingnan. Ang galing talaga ni President Su. Nga. Si Bang President Liu pa mismo ang pumunta dito. Sino pa ba ang may ganitong koneksyon? Ang bilis nyo namang magbago ng mukha. Hindi ko kayo kayang tularan. Naayos na. Naayos na. Ay, ang galing. Sobrang stress ko nitong nakaraan. Mingwan, gusto mo bang maging assistant ko sa kumpanya? Sa bahay, kailangan mo pa silang harapin. Pero wala akong alam. Okay lang, tuturuan kita. Sige, pumapayag ako. Nga pala, ikaw ba ang nagpatawag kay Bank President Liu dito sa Sucorp ngayon? Hindi, sino si Bank President Liu? Hindi ko siya kilala. Siya ang presidente ng Development Bank. Sigurado ka bang hindi ikaw ang nagpatawag sa kanya? Siyempre hindi. Paano ko naman siya makikilala? Kung gayon, sino kaya? Siguro, ang Bank President na yon ay talagang bilib lang sa Sucor. Wala kang silbi. Isang maliit na bagay lang hindi mo pa magawa ng maayos. Paano ko ngayon mapipigilan ang Su family kung nakakuha ng loan si Su Xiaomi? Naabisuhan ko na si Ban President Liu. Hindi ko rin alam kung bakit nangyari ito. Pasensya na po talaga. Umalis ka. Kung mangyari ulit ito, lumayas ka na. Opo, pangako, hindi na po maulit ang ganito. Umalis ka. Hello, ako si Tsubin. Masyadong delikado ito. Kapag pumalya tayo, baka malantad ako. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang mga nasa itaas. Sige, naintindihan ko. Hindi ka mawawalan ng benepisyo pagkatapos nito. Hindi na kailangan. Wala akong interest sa Sucorp. Pagkatapos ng lahat, kailangan mo lang ibigay sa akin. Si Su Xiaomi. Nagtataka lang ako. Anong matinding gali ang meron ka kay Su Xiaomi? Wala kang pakialam doon. Seg, inaasahan ko ang magandang balita mo. Su Xiaomi, himanda ka. Hindi kita patatahimikin. Ngayon, Kumusta? Sa mga araw mo sa kumpanya, nakasanayan mo na ba? Okay lang. Pero kung ikukumpara kay Andy, malayo pa. Nagsisimula ka pa lang. At ang galing mo ng gayon, sobrang galing mo na. Salamat sa papuri, Boss Su. Huwag kang masyadong madaldal. Nga pala, kung magkaroon ng pagkakataon, plano kong ilipat ka muna sa basic level para magsanay, tapos unti-unti kang angat. Naku, hindi maganda. Hindi maganda. Anong nangyari? Anong problema? Presidente, dumating ang mga security officer. Anong nangyayari? Magandang araw, sir. Ako po si Su Xiaomi, Presidente ng Su Corporation. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? MS Su, magandang araw. Ako si Jay Fan mula sa Dacheng Security Bureau. May natanggap kaming report na ang Su Corp. Sir, ang Su Corp ay laging sumusunod sa batas. Imposibleng gumawa kami ng ganyang bagay. MS Su, baka gusto mong tingnan ito. Ano yan? Ito ang email na natanggap namin ngayon, na nagpapatunay na pineke ninyo ang inyong mga financial records. Kung wala kaming sapat na ebidensya, hindi kami basta-basta pupunta rito. Sir, may problema sa account na ito. Imposibleng mag-peking records ang Su Corp. Paumanhin, MS Su. Sumusunod lang kami sa utos. Dahil ikaw ang CE ng Su Corp, sumama ka na lang sa amin. Makipagtulungan ka lang. Ako. Ako ang kanyang assistant. At ako ang humahawak sa lahat ng financial documents. Ako ang humahawak sa lahat ng financial documents. Mas alam ko ang financial status ng kumpanya kaysa sa kanya. Ako na lang ang sasama sa inyo. Ngayong nangyari ito sa Sucor, kailangan mong manatili para alamin ang buong detalye. Kung gayon, MR Chen, sumama ka na lang sa amin. Anong nangyayari? Bakit nandito si Yuan Yuan?
Hindi ko alam, hindi ko nakita nang dumating ang security. Asawa siya ng C, yung tangong manugang na yan. Baka may ginawa na namang kalokohan. Anong nangyari? Bakit siya pa ang tanga? Nasaan si Su Xiaomei? Ang sarap ng tsa. Ang tsa ngayon, purong-puro at matamis, matagal ang lasa, magaling. Masarap na tsa. Natural lang yan. Magiging masama ba ang panlasa ko? Sagutin mo. Boss Yuan, dinala ng mga security personnel si Emmer Chen. Anong nangyari? Ang sabi, may problema sa accounting ng Sucorp. Dinala siya ng mga security personnel para tanungin. Sucorp, yung kumpanyang kulang ng 50 milyong investment. Tinakan niya ang kasalanan ng asawa niya. Ang insidenteng ito ay laban kay Miss Su. Hindi pwede, kailangan kong pumunta agad para tingnan. Sige, pumunta ka. Hoy, Old Zhang, ako ito, si Yuan Wang. Hanapin mo para sa akin, suriin mo lahat ng natitirang CCTV sa kumpanya. Gusto kong makita kung sino. Bakit ka nandito? Sir, nandito ako para sunduin ka. Ang tungkol sa Sucorp, nainig ko rin. Naniniwala ako sa integridad ni Sir. May iba pang dahilan dito. MR Feng, kilala mo siya? Naman. Ang ginoong ito ang nagligtas ng buhay ko. Nandito ako ngayon para ilabas siya dito. MR Feng, kahit ikaw ang pinakamayaman sa Dacheng. Sumusunod lang kami sa utos, kaya huwag mo na kaming pahirapan. Huwag mo na itong pakialaman, may plano ako. Paano mangyayari yan? Wala namang ginawa ang ginoo, bakit siya basta nalang huhulihin? Kung inosente si MR Key, palalayain namin siya. Inapaimbestigahan ko kayo. Gaano katagal nyo iimbestigahan? Ito. Sige na, umuwi ka na muna. Sumusunod lang din sila sa utos. Utos. Hindi ko alam kung kaninong utos. Oh, Sasucorp. Dalhin agad siya pabalik. Anong nangyayari? Sino ang dadalhin? Nakakuha kami ng report na may problema sa mga account. Paano mangyayari yan? Ang mga account ng Sucorp ay sinusuri taon-taon. Bumalik kayo at suriin ng maigi. Sino ang nag-report at ano ang motibo nila? Sige, huwag kang gagawa ng gulo. Opo, naintindihan ko. MR Ken, pasensya na po. Nang muling suriin namin ang mga dokumento, may nakita kaming ilang problema. Kailangan pa ng investigasyon. Umuwi na muna kayo. Kung gayon, salamat sa inyong pagsisika. Naimbestigahan ng maigi ang buong pangyayari at linisin ang pangalan ng Su Corporation. Tungkulin po namin yan. Sir, sumakay na po kayo. Ay, salamat sa inyong dalawa sa pag-aalala. Naku, wala po yan. Tungkulin po namin yan. Ama po, ang ginoo ay nagligtas sa aming dalawa, kaya may utang na loob kami. Paano namin hahayaang maghirap ang ginoo? May iba pa po bang problema ang Ginoo? Kahit na nalutas na ang problemang ito, baka may iba pang lumabas sa hinahara. Ang Su Corporation ay laging may magandang reputasyon. Bigla na lang nagkaroon ng ganitong problema. May nakagalit ba kayo? Matagal nang kinagnanasaan ng Su Corporation ang Su Corporation. Haha, kung gayon, sig. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Hindi ba ito magdudulot ng problema kay MR Yuan? Ay, naku, wala po, isang karangalan po para sa akin na makapaglingkod sa Ginoo. Aldren, magpadala ka ng tao para muling imbestigahan ang bagay na ito at maghanap pa ng isa. Alamin ang pinagmulan ng impormasyong ito. Opo, Boss Yuan. Sage. Huwag po kayong mag-alala, sir, sisiguraduhin kong mahanap ang ebidensya para maipakita ang katotohanan para sa inyo at sa Sucor. Maraming salamat, MR Chan. President, nakahanap na kami ng ebidensya. Totoo ba? Saan? Saan ang ebidensya? Ito po yung sa labas ng Finance Office, DC sa koridor. Bakit ganyan ang itsura mo? Mas mainam na tingnan nyo na lang po mismo. Hindi ba sira yung CCTV na yon? Nung nakarinig si Assistant Chen na sira ito, inayos niya agad. Pero hindi niya na-report sa management. Kaya akala ng lahat sira pa rin ang case. Grabe, may ganitong pala siyang kakayahan. Siya ba to? Gusto ko ring malaman. Paano siya ang gumawa nito?
Subin, paano mo pinamamahalaan to? Paano nangyari to? Mukhang sobrang mataas pala ang tingin ko sa'yo. Kahit paghuling tao, mali pa rin. Mga panga talaga kayo. Gumastos ng malaki para sa to, tapos mali pa rin ang hinuli. Nag-risk ako ng malaki. Tapos sinira mo pa ang lahat. Kung hindi lang sira ang CCTV sa finance office kanina pa, nahuli na ako ni Su Xiaoming ngayon. Huwag mag-alala, kung hindi ngayon, may susunod pa naman. Pero kung magpapatuloy ito, ako ang unang mabubunyag. Huwag kang mag-alala, ipinapangako ko, hindi na ito maulit. Siguradong magtatagumpay tayo. Sana ay panindigan mo ang sinabi mo. Nandito na ako. Ayos ka lang ba? Bakit ka nakabalik? Pinakawalan ka nila? Sabi ng security, may problema sa ebidensya. Kailangan pa raw imbestigahan. Kaya pinabalik muna ako. Mabuti naman, ayos ka lang. Ano ang kinapanood ninyo kanina? Nakita sa KTV si Suwan-er na palihim na pumasok sa finance office. Naniniwala akong si Wan-er ang gumawa nito, pero sigurado akong may hindi pagkakaunawaan. Narinig ko siyang kausap si Subin sa telepono. Sigurado ka bang si Wan-er yun? Baka nakamali ka lang dinig? Hindi ako nagkakamali, boses yon ni Suwaner. Si Subin, sigurado akong tinakot siya ni Subin. Pupuntahan ko si Wan-er para linawin. Kumalma ka. Kung pupunta tayo ngayon, parang ginising lang natin ang ahas. Pero hindi ko rin naman pwedeng walang gawin. Hindi pa natin alam kung ano ang ginawa niya kay Wan-er. Si Suwaner ay miyembro pa rin ng pamilyang Su. Hindi pa nakukuha ni Subin ang pamilyang Su, kaya hindi siya gagawa ng padalos-dalos. Ibigay natin ang CCTV footage sa Security Bureau para sila na ang mag-imbestiga. Hindi pwede. Bakit? Si Subin ang nagbanta kay Wan-er. Pero kung sasabihin natin ito sa Security Bureau, tiyak na mapaparusahan si Wan-er. Kung si Suwaner ay pinagbandaan lang, pagkatapos imbestigahan ng Security Bureau, tiyak na isasaalang-alang nila ang sitwasyon. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran yan. Kung gayon, wala tayong magagawa kundi si Subin ang unahin. May plano ka ba? Waner, labis mo akong binigo. Patawad. Muli kong sinira ang mga bagay-bagay. Kahit ang maliit na bagay na ito, ay hindi mo magawa ng maayos. Paano mo ipaghihiganti ang iyong ina? Masyado lang mapalad si Su Xiaomi. Sa susunod, hindi ko na siya hahayaang makatakas. Kailangan mong bilisan. Kapag nakawala na si Su Xiaomi kay Subin, at tuluyang makontrol ang pamilyang Su, kung gusto mo pa siyang paghigantihan, huli na ang lahat. Naintindihan ko. Bibilisan ko. Su Xiaomi, himanda ka. Sa susunod, hindi na kita hahayaang makatakas. Kaya ba? Subukan natin, kasi ngayon wala pang ebidensya na magpapatunay na si Subin ang nagplano nito. Kaya kailangan nating gumawa ng ebidensya. Xiaomei, hindi ko inakala na ikaw ang mag-aaya sa akin. Bihiya yan. May nangyari kasi sa kumpanya. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Anong nangyari? Ang mga account ng kumpanya ay inulat na may problema. Si Ken Mingwan ay inaresto. Gayon ang buong kumpanya ay nagkakagulo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin, kaya ako lumapit sa'yo. Paano nangyari ang ganoong bagay? Nga, hindi ko rin alam kung sino ang nasa likod na gustong saktan ang pamilyang Su. Naku, malas naman. May CCTV ba? Sirang-sira ang CCTV, hindi pa namin naayos. Tapos nangyari na to. Ay, naku, malas naman talaga. Nga, ang daming nakataon. Inisip ko nga kung may nagtanim ng espiya sa pamilyang Su, kaya nagkataon lahat. May pinaghihinalaan ka na ba? Wala. Ang mga nakaka-access sa account ng kumpanya, bukod sa pamilyang Su, kahit ang mga pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko talaga maisip kung sino ang gustong manira sa Sucorp. Kaya, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito ngayon? Su Xiao, gusto ko sanang huminging tulong sa inyo para tulungan ang Sucorp. Ang pagtulong ay may kapalit. Su Xiao, handa ang Sucorp na makipagtulungan sa Sucorp nang pangmatagalan at magbibigay kaming pabor sa Sucorp. Basta't handa kayong tulungan ang Sucorp. Alam mo ba kung ano ang kapalit na sinasabi ko? Paumanhin, hindi ko matatanggap ang kondisyon ninyo. Mag-isip ako ng ibang paraan. Hoy. Ibang paraan? Anong paraan? Ako lang ang makakatulong sa'yo sa bagay na yan. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Halika, umupo ka. Ako ang naglano ng lahat ng ito. Imposible. Hindi mo kayang hamakan ang mga account ng Sucorp. Sa kakayahan ko. Hindi ito mahirap. Paano ang mga reklamo?
Ako rin ang nag-utos na gawin yan. Pero ang mga ebidensya na ginamit sa reklamo ay may problema. Minanipula ang mga yan. Kailangan lang kaunting oras. Malalaman din ng mga investigador ang totoo. Ang Sucorp ay isang malaking kumpanya. Kung lilinisin ang mga libro, matagal yan. Kung mangyari yan, mahalaga pa ba ang katotohanan? Subin, napakawalang hiya mo. Huwag mo akong sabihan ng ganyan. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. Kung ganoon, gagamit ako ng espesyal na paraan. Hindi naman siguro magagalit si Xu Xiao, di ba? Amy, Xiaomei, maliit ang tingin ko sa'yo. Nagbibiro lang po kayo, Hu Xiao. Wala akong magawa. Su Xiao, mag-deal tayo. Parang walang nangyari. Hahaha. Binabawi ko ang papuri ko kanina. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo, sa isang recording na yan, mapapatunayan mo ang kawalang sala ng Sucor. Hindi ba? Xiaomei, sa tingin mo ba, paano nakapag-develop ang pamilya Su sa Dacheng nang walang problema sa loob ng maraming taon? Ano ang pinagkukuhanan namin? May sumusuporta sa pamilya Su, hindi nila kami kayang galawin. Talaga, Hindi ka ba inaresto? Bakit ka nandito? salamat kay Xu Xiao. Nalinis na ang pangalan ko. Ngayon, si Xu Xiao naman ang dapat makaranas ng ganoong pagtrato. Ako si Jifan mula sa Security Bureau. MR2, kasalukuyan ka naming pinaghihinalaan ng paninira at paggawa ng peking bank records. Sino ba ako sa tingin mo? Pasensya na, MR2. Nakakolekta na kami ng sapat na ebidensya, kaya kailangan mo kaming samahan. Kahit ang boss mo, nare-respeto ako. Sino ka para kausapin ako ng ganyan? Ha? Subin, ang boss mo mismo ang nag-utos sa kanila na tulungan akong hulihin ang sospek. Kung may huhulihin man, ikaw yan. Chen Mingsuan, simula nang pumasok ka sa Sucor, nagkaproblema ang Sucor. Gusto mo bang samantalahin ito para gumanti sa Sucor? Nasa harap mo na ang ebidensya, pero binabalukot mo pa rin ang katotohanan. Officer, malinaw ang ebidensya. Pwede na bang arestuhin ang sospek? Tara na. Subukan mong gumalaw. Aray. Hindi ako kriminal, huwag mo kong ganyanin. MR2, pakiusap, makipagtulungan ka sa amin. At samahan mo kami. Tatawag ako. Hello, Boss Zhang. Bin, may problema ba? Gusto akong arestuhin ng 2 security officer mo para tanungin. May ganyan palang nangyari. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Seg. Sagutin mo ang tawag. Hello, boss. Anong departamento ka? Anong kaso ang hawak mo? Ako ang namamahala sa kaso ng pandaraya ng Sucor. Kasama rin si Xu Xiao sa kasong ito. Si MR2 ay sangkot sa paninira. Sa kaso ng pandaraya ng Sucor. Kung gayon, sundin ang mga patakaran. Sige, boss. Hello. Xu Xiao, pasensya na. Normal na proseso ito ng investigasyon. Paki-cooperate. Anong ibig mong sabihin, Boss Zhang? Hello. Tara na, estudyante. Chen Mingsuan, niloko mo ako, papatayin kita. Tingnan mo. Aray. Subin, mas mabuting sumama ka na lang sa security guard. Ang tulad mo, hindi ako kayang kalabanin. Chen Mingsuan, maghintay ka, papatayin kita balang araw. Sige, umalis ka na. Tara na. Huwag mo akong hawakan, kaya akong maglakad mag-isa. Anong nangyari? Nahuli na si Subin. Tiyak na malalaman ang katotohanan sa kasong ito. Hindi pa rin ako mapakali. Kahit malawak ang connection ng Sucor, natatakot ako na wala pa rin tayong mapala. Huwag kang mag-alala, hindi na siya makakatakas ngayon. Bakit ka naman sigurado? May alam ka ba? Ano naman ang malalaman ko? Pakiramdam ko lang. Hindi maglalakas loob ang Sucor. Ngayong nahuli si Subin, baka malaman na security bureau ang mga kalokohan sa Sucor. Pasok. Boss Ku, may balita po ako. Dinala po ang security officer sa Xu Xiao. Ano? Anong nangyari? Tungkol daw po sa pandarayang Sucorp. Sucorp. Sucorp na naman. Ang kagal na, hindi niya nakuha ang Sucorp, pati sarili niya, napahamak pa. Ang galing talaga. Sige, lumabas ka muna.
Boss Zhang, anong ibig mong sabihin? Boss Tsu, may meeting po ako kanina. Alagang abala ka, Boss Zhang. Hindi naman po. Naglilingkod lang po sa bayan. Boss Zhang, nainig ko na ang anak ko. Ay dinala ng mga security officer. Talaga? May ganoon? Hindi ba alam ni Boss Zhang? Ay naku, sobrang busy ko nitong mga nakaraang araw. Ang mga ginagawa ng mga tauhan ko sa baba. Wala na akong oras para asikasuhin. Paano kung ganito? Tatanungin ko kung ano ang sitwasyon. Naniniwala ako na ang anak ko ay hindi gagawa ng anumang ilegal o labag sa batas. Kaya, ipinagkakatiwala ko na ito sa'yo, Boss Zhang. Boss Tsu, walang anuman. Xiaoli, bakit hindi ko nakita si Su Xiao na bumisita sa'yo nitong mga nakaraang araw? Nga, Xiaomi. Ilang araw na rin akong hindi nakakakita kay Tsuxiao. Ang bait niya sa'yo, dapat mo siyang pasalamatan ng husto. Ma, ano ba ang sinasabi mo? Kasal na ako. Kasal? Ano naman ngayon? Nagpakasal ka sa isang walang kwenta, mas mabuti pang hindi ka na lang nagpakasal. Ma, nakasundo na tayo dati. Nakakuha akong pondo. Ang nangyari ngayon, dapat talaga nating pasalamatan si Su Xiao. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na akong pagkakataon na makasama ka dito para mag-almusal. Pa, ikaw naman kasi. Ay, Xiaomi. Dapat mo talagang pasalamatan si Tsuxiao. Bakit ako nagkaroon ng ganyang anak na babae? Pasensya na, Ma. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi mo yan kasalanan. Pero dapat sinabi ko kay Papa ang totoo. Kahit sabihin mo sa kanya, magbabago ba ang tingin niya sa akin? Hello, MR Feng. Sir, may oras po ba kayo bukas? Ano yon? Mag-host ako ng dinner party sa loob ng 2 araw. Hindi ko lang alam kung pwede kayong dumalo at magbigay ng karangalan. Dahil sinabi nyo na yan, natural lang na sundin ko ang inyong kagustuhan. Sige, ipapadala ko sa'yo ang address mamaya. Ma'am. Anong nangyayari? Bakit nasa loob pa rin si Xiaobin? Boss ko, dinala ko ang abogado sa security bureau. Pero ayaw pa rin palayan ng security personnel. Nabanggit mo ba sa kanya si Zhang Qi? Nabanggit ko na, pero parang hindi pa rin sila natitinag. Hindi man lang makakuha ng impormasyon. Medyo interesante yan. Ngayon, hindi na rin sinasagot ang tawag. Boss ko, ano na ang gagawin natin ngayon? Si Zhang Qi, marami akong naitulong sa kanya noong nasa eskwelahan pa kami. Ngayon, hindi na siya makatulong sa akin. Gusto mo ng hustisya at awa. Amy, paano mangyayari yan? Ako si Su Zhenming, ganoon ba kadali akong apihin? Puntahan mo siya sa bahay niya, sabihin mo sa kanya, kung may mangyaring masama sa anak ko, hindi ako. Hoy, teka, pakita ng imbitasyon. Imbitasyon. Wala kang imbitasyon tapos gusto mo pa rin pumasok. Nananaginip ka. Inimbitahan ako ni Feng Guo. Kailangan ko pa ba ng imbitasyon? Ha, Eh, nakakatawa ka. Sino ka ba? Ang pangalan ni Boss Feng. Diretso mo lang bang tatawagin? Mas mabuti pang papasukin mo na ako. Huwag mong sayangin ang oras ko. Tayo ko sa'yo, pumunta ka na lang sa lugar na malamig. Huwag kang gumawa ng gulo dito. Tingnan mo kung hindi kita sasapakin. Tigil. Esensya na, MR Chen, pinaghintay kita. Ako si Kimo, assistant ni Boss Feng. Ako na ang maghahatid sa'yo sa loob. Kuya Chian, anong tinitingnan mo? Kanina yon, si Kimo, assistant ni Fenggo. Nakita mo ba kung sino yung kasama niya? Ang layo, paano ko makikita? Sino ba talaga yon? Nagawa pa niyang palabasin si Kimo para salubungin siya? Assistant lang naman yan, di ba? Pero assistant yan ng pinakamayamang tao. Maraming tao sa labas ang nag-unahan para lang makalapit sa kanya. Ganon siya kalakas? Naman. Sige na, tara na. Marami akong nilakad para lang makakuha ng imbitasyon. Kailangan kong samantalahin para makipag-ugnayan sa mga boss. Uy, hindi ba yan ang tangang manugang ng pamilyang Su? Bakit siya nandito? Pwedeng sumali ang kahit sino sa bangkwet na to. Haha, so ito pala ang tangang manugang ang pamilyang Su. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Akala ko kung sino ang tumatahol dito. Aso pala ni Subin. Subukan mong ulitin yan. Kuya Kian, bakit pa tayo makikipagtalo sa kanya? Hindi ba't binababalang natin ang sarili natin? Si Subin ay tahimik na nasa security bureau. Pinapayuhan ko kayong huwag magkalat ng kung ano-ano dito. Baka kayo pang mapahamak. Sa yaman ng pamilya ni Tsu Xiao.
Hindi magtatagal at makakalabas na siya. Kaya mag-ingat ka na lang. Talaga, aba, inaabangan ko yan. Manugang lang naman. Ang yabang pa. Mukhang nasanay na sa pamilyang Su. Nakalimutan na ang pagiging ampon na manugang. Pero isang hamak na ampon na manugang lang. Paano naman siya magkakaroon ng karapatang dumalo sa ganitong klaseng salusalo? Nasaan ang security? Sir, may problema po ba kayo? Naku, ang security, ang pabaya naman. Paano nila pinapasok ang ganitong tao? Bilisan nyo, sabihin nyo sa security na palayasin siya. Saj po. Sino ang ipapalayas nyo? Magandang araw, Boss Feng. Ako po si Tsiang Mikian ng Chiang Corporation. Boss Feng, nakita ko po kasi na may nakalusot sa ating salusalo. Natatakot po ako na baka makasira siya sa kasiyahan ng lahat. Kaya gusto ko po sanang ipaalis siya ng security. Siya ang sinasabi mo. Paano ka nakakasigurado na nakalusot lang siya? Hindi nyo po alam, Boss Feng. Siya po ang tangang manugang ng pamilyang Su. Paano naman siya magkakaroon ng karapatang dumalo sa inyong salusalo? Siguradong palihim lang siyang nakapasok. Kung hindi po kayo naniniwala, pwede nyo po siyang ipahanap sa katawan. Siguradong wala siyang imbitasyon. Tingnan nyo. Wala na siyang masabi, hindi ba't pag-amin na yan? Ano ang inaamin ko? Inaamin mong wala kang imbitasyon, at palihim ka lang na nakapasok. Kahit wala akong imitasyon, inimbitahan talaga ako. Hindi mo ba alam kung sino ka? Inimbitahan ka pa? Kung inimbitahan ka, luluhod ako sa iyo ng 3 beses. Pero kung hindi, ikaw ang luluhod sa akin ng 3 beses. Sigurado ka bang gusto mong kumaya sa akin? Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman. Gusto ko lang bigyan ka ng pagkakataong magbago ng isip. Itago mo na lang sa sarili mo ang pagkakataong yan. Marfeng, pakitulungan mo akong maging saksi. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Kailangan pa ba niya ng imbitasyon para makadalo sa party? Ito. Impossible. Anong imposibleng mangyari? Natalo ka, kaya dapat kang sumunod. Lumuhod ka na. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Marjiang, anong ibig mong sabihin? Nagbabago ka ba ng isip? Sir, ara na. Huwag kang magkamali, tuloy po kayo. Maru, kailangan mong subukan ang binti mo. Anong nangyari sa binti ko? Sir, napansin mo pala. Shoshu, alam ko na kung sino ang backer ni Chen Mingzuan. Sino? Si Fenggo. Governor Liao, ang paggunta nyo ngayon ay tunay na nagkapasaya sa akin at malaking karangalan. Ay, sige na nga diyan. Hindi naman tayo nasa labas. Kanino ka pa nag-arte? Ay, sino naman ito? Ito yung divine doctor na sinabi ko sa'yo, si Chen Mingzuan. Kumusta po, Governor Liao? Ang bata-bata pa niya. Kaya ba niyang dalhin ang titulong yan? Chen Mingzuan. Governor Liao, may sakit po ba kayo sa binti? Hindi naman nakakaapekto sa paglakad, pero minsan ay sobrang sakit. Parang kinakagat ng libu-libong langgam. Pero normal naman ang resulta sa doktor. Aano mo nalaman? May alam-alam ako sa medisina. Kanina, sa paglakad at kulay ng mukha ni Governor Liao, napansin ko na si Governor Liao ay nalason. Nalason? Nalason po kayo. Governor Liao, magaan pa ang lason sa inyo. Sakit lang sa binti ang nararamdaman. Pero sa hindi nagkatagal, kakalat ang lason sa buong katawan at magfa-fail ang mga organo. Hindi na magagamot. Grabe, ganun kalala. Sir, kaya mo ba siyang iligtas? Wala sa mundong ito ang lason na hindi ko kayang gamutin. Ang galing, ang galing. Tingnan mo. Lahat ng gusto mo. Hindi matukoy ang sakit na ito. Pero sa isang tingin lang, sinabi niyang nalason ako. Hindi ba't medyo mayabang yan? Ang buhay ay sa inyo. Buhay o kamatayan. Kayo ang magdedesisyon. Lao Liao. Ang sakit namin ni Lao Peng ay ginamot ng divine doctor. Hindi ka ba naniniwala sa kanya? Pero hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Ay, hindi ako naniniwala sa'yo. Ito ang sinabi niya. Sobrang hindi ka panipaniwala. Paano ako maniniwala sa'yo? Madalas ba kayong nakakaramdam ng paninigas ng mga braso at binti? Hirap kontrolin, na parang bulok na kahoy. Ah, paano mo nalaman? Kumakalat ang lason. Mukhang hindi na marami ang oras ninyo. Ito. Lao Liao. Subukan mo. Gusto mo bang hintayin na lang ang kamatayan? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero kung maglakas loob kang lokohin ako,
Ababayaran ko sa iyo ang lahat. Sa tingin ko, wala na kayong pagkakataon. Pero hindi ako nagdala ng silver needles ngayon. Sa ibang araw na lang. Anong ibang araw? Ngayon na, Gayon na. para mas maaga kang gumaling. At mas maaga akong mapanatag. Governor Liao, sumasakit na naman po ba ang binti ninyo? Ay nako, Kasalanan namin dahil kulang ang aming kaalaman. Wala kaming nakita sa loob ng mahabang panahon. Director Du, pakikuha po ng isang set ng silver needles. Silver needles. Anong gagawin mo sa silver needles? Gagamutin si Governor Liao. Nahanap mo na ba ang doktor na gagamot kay Governor Liao? Nandito na ba siya? Nasaan siya? Nandito na, siya yan. Naku, tingnan mo nga kung gaano pa siya kabata. Elder Feng, hindi ka ba nagloloko? Director Du, huwag kang mag-alala. Kaya niyang gamutin. Elder Feng, kahit na sinasabing ang mga bayani ay lumilitaw sa murang edad, ang Chinese medicine ay may mahabang kasaysayan. Sa tingin mo ba ang isang batang tulad niya ay ganap na nakakaintindi nito? Director Du, kung hindi niyo ako hahayaang subukan, paano niyo malalaman na hindi ko kayang gamutin? Ito ay isang bagay na may kinalaman sa buhay. Sasabihin mong subukan. Bukod pa rito, si Governor Liao ay may mataas na posisyon. Paano siya makikisama sa kalokohan mo? Ngayon ay lumalala ang aking kalusugan, hindi ako. Kung hindi ako magsasalita, wala akong magagawa kundi maghintay hanggang mamatay. Hindi, Governor Liao, tingnan mo to. Sig. Kung gayon, Ay, halika, kunin mo ang silver needle ko. Ibigay mo sa akin. Ay. Mag-ingat ka sa paggamit ng karayom kay Teacher Liao. Kailangan mong mag-ingat. Kung may mangyaring masama, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala. Kung ako ang kikilos, tiyak na gagaling siya. Hindi mo maintindihan, di ba? Alaga bang nalason siya? Gago. Ang lason sa dugo sa katawan, kailangan lang ilabas. Kailan siya magigising? Gayon. Gising na, gising na, gising na. Aha, Kumusta ang pakiramdam mo? hindi na masakit. Alaga. Hindi na masakit. Oh, bilisan mo. Ang sarap, di ba? bilisan mo. Salamat, Divine Doctor, salamat. Maliit na bagay lang yan. Kasalanan ko, hindi ko kayo nakilala. At pinagbintangan ko kayong Divine Doctor. Halos mantala ang pagpapagaling kay Governor Liao. Saan? Director Du. Saan po kayo galing, Divine Doctor? Ang bata nyo pa. Paano kayo nagkaroon ng ganito, kagaling na kasanayan sa medisina? Mayroon lang akong kaunting kalaman. Hindi ako karapat dapat tawaging Divine Doctor. Kung gayon, Divine Doctor, gusto nyo bang magtrabaho sa aming ospital? Sa pagkakalam ko, wala kayong Chinese Medicine Department, di ba? Pwede akong magbukas ng Chinese Medicine Department para sa inyo. Sa galing nyo sa medisina, maraming tao ang maliligtas. Totoo nga, ang galing nyo sa medisina. Masasabing napakagaling. Dahil wala naman akong ginagawa, para na rin makapag-ipon ng kabutihan. Talaga? Ang galing. Sige. Kaya pala si Zhang Qi ay nagtago. Hindi man lang nagkakita. Dahil pala kay Feng Guo. Si Feng Guo, ang pinakamayamang tao sa Dakeng? Tama. Pero ano naman kung siya ang pinakamayaman? Kapag binawi ng pamilyang Su ang kaso, makakalabas na si Xiao Bing. Bakit naman babawiin ng pamilyang Su ang kaso? Ipahayag ninyo. Nawawakasan na ng pamilyang Su ang kanilang ugnayan sa pamilyang Su. Nasaan si Chen Xuan? Bakit hindi pa siya nakakabalik? Siguro may inasikaso lang. Ano naman ang ayusin niya? Siya ang assistant mo, ikaw na ang nakabalik na, pero ang assistant niya, hanggang ngayon wala pa. Minsan may sarili rin siyang kailangan asikasuhin. Ano naman ang kailangan niyang asikasuhin? Baka naman nagliliwaliw na siya. Hindi siya ganong tao, kaya huwag na kayong magsalita ng kung ano-ano. Nagsasalita ako ng kung ano-ano. Para sa ikabubuti mo rin naman ito. Anong oras na? Hanggang ngayon wala pa rin siya. Sa wakas nakabalik na rin. Pasensya na, may inasikaso lang ako. Anong klaseng bagay ang inasikaso mo hanggang ngayon? Nakahanap ako ng trabaho. Talaga? Anong trabaho? Baka naman naglilinis ka lang ng kalsada. Doktor ako sa Chinese Medicine Hospital. Nagbibiro ka ba? Ikaw, doktor. Huwag kang magpatawa. Huwag kang pumatay ng tao. Ano ba yung sinasabi mo? Kung ang sakit na hindi kayang gamutin ni Divine Dr. Yuan ay nagamot ni Ken Mingwan, ibig sabihin magaling talaga siya. Naku, ang totoo niyan, gawa yan ni Divine Dr. Yuan. Siya, nagtusok-pusok lang ng kayom. At nautukan na niya. Naniniwala ako sa kanya.
Anong silbi ng paniniwala mo sa kanya? Hindi ko talaga maintindihan ang ospital. Bakit nila siya kinuha? Hintayin mo lang, sisantehin din siya ng ospital. Ming Xuan, okay ka lang ba? Huwag kang makinig kay mama. Kumain ka na ba? Boss Su, kakasabi lang ng Sucorp na puputulin na nila ang lahat ng kooperasyon sa Sucorp. Ano? Nasa baba na rin ang mga kasosyo at supplier. Gusto na rin nilang kanselahin ang kontrata. Anong gustong gawin ni Sus Henming? Bakit kailangan umabot sa ganito? Boss Su, mas mabuti sigurong umalis ka na muna. Baka hindi na kayanin ng mga security at masaktan ka pa. Sige, uwi na muna ako. Ikaw na ang bahala dito. Sige, ihahatid na kita. Nandito siya. Nandito siya. Nandito si Xiaomi. Dali. Xiaomi, takbo. Takbo. Habulin. Boss Su, Boss Su, grabe ang kaba ko noon. Mabuti na lang, maliit lang na sugat. ayos lang. Sa katunayan, dapat pa kitang pasalamatan dahil dinala mo ako sa ospital. Tungkulin ko po yon. Ang kumpanya, ipinagkakatiwala ko sa'yo. Sige po, Boss Su. Magpahinga ka ng maayos. Anong nangyari? Andy, may naiwan ka ba? Ngayon lang ako rito. Wala naman siguro akong naiwan. Bakit ikaw? Bakit ang pabaya mo? Nasa ospital ka pa. Ang kalagayan ko ngayon. Dahil siguro sa'yo, di ba? Sa tingin ko lang naman. Ang kooperasyon ng ating dalawang pamilya ay dapat pag-isipan pa. Hindi ko inakala na abot sa ganito. Hindi mo na kailangang sabihin ang mga ganyang mapakunwaring salita. Sabihin mo, bakit ka narito? Ano ba talaga ang pakay mo? Nandito ako para sabihin sa'yo. Kung handa kang bawiin ang kaso, bibigyan ko ng pagkakataon ang Su Corporation. Bawiin ang kaso? Ang humihinging pabor ay dapat marunong humingi, Boss Su. Sinasabi ko sa'yo, kung talagang makukulong si Xiaobin, ipapawala ko ang buong Su Corporation. Sa Dacheng. Si Fu Bin, kasalanan niya yan. Dapat lang na makulong siya. Xiaomi. Ha? Xiaomi, ayos ka lang ba? Ma, huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Oh, mabuti. Anong sinasabi mo? Marsu, kailangan mong kausapin ng maayos si MSU. Huwag na siyang maging matigas ang ulo. Baka madamay pa ang Su Corporation. Ako ang may kasalanan sa hindi pagdidisiplina. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Xiaomi kanina. Anungin mo ang magaling mong anak. Siya at si Chen Mingxuan. Nagkaisa sila para bitagin si Xiaobin at ipinakulong siya. Ano? Xiaomi, Ang galing mo talagang magmanipula ng batas. So Xiaomi, tumahimik ka. Pa! Pasensya na po, hindi ko alam na magagawa ni Xiaomi ang ganito. Boss Chu, huwag po kayong mag-alala, alisin na po namin agad ang kaso. Mabuti naman, si Bosso talaga ang nakakaintindi. Pa, bakit mo sinasabi yan? Hindi ko aalisin ang kaso. Gayon na may matibay na ebidensya. Bakit ko pa alisin ang kaso? Xiaomi, huwag ka nang magsalita. Amy, ang tigas talaga ng ulo mo. MSU, iwan ko na sa iyo to. Antayin ko ang magandang balita mo. Boss Chu, ingat po kayo. Umawag ka agad sa security para bawiin ang kaso. Bakit? Malapit nang lumabas ang resulta ng investigasyon. Hindi na makakatakas si Subin. Hindi makakatakas si Subin, pero pati ang Sucorp, hindi rin makakatakas. Hindi ko talaga alam Na ganyan ka pala kagaling. na ipapasok mo pa siyang Master Tsu sa kulungan. Xiaomi, bakit ka ba ganyan kabilis magdesisyon? Ngayon, tuluyan na nating kinalaban ang Sucorp. Paano na ang Sucorp? Ako na ang bahala sa problema. Ikaw ang bahala sa problema, kung may magagawa ka lang sana. Xiaomi, pakinggan mo ang tatay mo. Bawiin natin ang kaso. May pag-asa pa tayong ayusin ang lahat. Kahit bawin pa natin ang kasong gayon, ipipilit pa rin nila na itulak ang pamilya sa bingit ng kapahamakan. At pipilitin tayong ibigay ang Sucorp sa kanila. Ano pa bang magagawa natin? Kailangan lang nating ipagdasal na patawarin tayo ng Sucorp. Meron. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Paano mo nalaman na nandito ako? Hindi ka sumasagot sa tawag ko. Tumawag sa kumpanya, si Andy ang nagsabi sa akin. Sabi mo kanina may paraan ka? Tama, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Oh, kakahanap mo pa lang ng trabaho, nagsisimula ka ng magyabang. Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng tao ka? Mabuti na lang kung hindi ka na lang magdagdag ng gulo. Mayroon akong mga kaibigan na makakatulong. Baka naman yung mga pasyente mo lang yan. Pero ang isang doktor na tulad mo, may maniniwala ba?
Kakasimula mo palang magtrabaho. Anong klaseng kaibigan ang mayroon ka? Magtrabaho ka lang ng maayos. Ako na ang maghahanap ng paraan. Huwag kang mag-alala, ayos lang. Si Aomei, hindi na magatagal ang Su Corporation. Ayokong makita ang Su Corporation. Ikaw ang nag-iisa kong anak, ang daan-daang taong punasyon ng Su Corporation ay nakasalalay sa'yo. Xiaomi, ayaw mo rin naman sigurong makita kaming mag-asawa sa edad na ito na nag-alala pa rin sa aming kabuhayan, di ba? Pag-isipan ko po. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Tiyak na makabangon ang Su Corporation. Heto, tingnan mo, Ginoo. Ito ang nalaman ko sa pag-imbestiga sa Su Corporation. Para sa hindi inaasahang pangangailangan, tamang-tama, magagamit na ito. Greg, gumamit sila ng depektibong semento sa pagtatayo ng bahay. Ang lakas naman ng loob nila. Ang ganitong bagay, hindi na bago sa Sucor. Ang Suanyang community na gumuho noong nakaraang taon, ang Sucorp ang may pananagutan doon. Suanyang community. Naalala ko, 3 ang namatay noon. Pero agad na itinulak ng Sucorp ang responsibilidad sa manager, at nagbigay pa sila ng kabayaran sa mga pamilya ng mga biktima, kaya mabilis na nalimutan ang insidente. Buhay ng tao ang pinag-usapan dito. Hey, Para sa Sucorp, wala lang yan. Tingnan mo pa sa ibaba, may mas matindi pa. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang kindahan, Sir, kung ano man ang gusto mong gawin dito. Salamat, Mr. Feng. Sir, bakit ka pa nagiging formal sa akin? Ang buhay kong ito ay ikaw ang nagligtas. Ano mang gawin ko para sa iyo ay nararapat lang. Hello, siyang yang evening news ba ito? May ibubunyag ako. Si Su Xiaomi na yan, isang batang babae na bagong humawak sa Sucorp, gusto pa akong kalabanin. Wala talagang alam sa mundo. Sigurado akong si Su Xiaomi ay malapit nang magmakaawa sa inyo na palayain ang Sucorp. Palayain ang Sucorp. Paano mangyayari yan? Gagamitin ko ang pagkakataong ito para agawin ang Sucorp. At makukuha rin ni Go Xiao si Su Xiaomi. 2 ibon sa isang bato. Sa panahong iyon, anong klaseng babae ang gusto niya? Ano ba naman si Su Xiaomi? Malapit na, nasa trending na, tingnan mo. Bossku, tingnan niyo po ang trending. Ang trending lang pala ang nakapagkagulat sa'yo ng ganyan. Ito. Sino ang gumawa nito? Dali. Kontakin agad ang media. Kumain muna tayo, bago tingnan ang mga dokumentong yan. sige po, sandali lang. Malapit na. Kumain muna, bago tingnan. Opo, masunod. Hello? Boss Su, tingnan niyo po ang trending sa Weibo. Trending? Bakit? Anong nangyari? Nag-announce na ang idol mo? Nakikita mo ba? Gumamit ang Sucorp ng substandard na semento sa pagtatayo ng bahay. Anong nangyayari dito? May nag-leak na gumamit ang Sucorp ng substandard na semento sa pagtatayo ng bahay at may ilang insidente na rin ang pagguho. Lahat yan pinigilan ng Sucorp. Sa ganitong pagkakataon, bakit biglang lumabas ang isyong ito? Siguro may nagtutulak para mag-trending. Sige, alam ko na. Magandang balita ito para sa atin. Bakit hindi ka man lang nagulat? Sa bagay na ito? Ay, kakita ko lang. Hindi ko lang nasabi sa'yo. Talaga? May kinalaman ka ba rito? Bakit mo naman naisip yan? Kahapon lang, buong-buo ang loob mong sinabi na ipaubaya sa'yo ang problema. Tapos ngayon, biglang lumabas. Ang ganitong issue. Nagkataon lang. Huwag ka nang mag-isip ng sobra. Halika, kumain ka ng lugaw. Pinipigilan na ng Public Security Department, pero hindi pa rin nila mapigilan. Bakit hindi agad naiulat? Ang ganito kahalagang bagay. Karaniwan, hindi naman kakaunti ang ganitong usapin. Kadalasan, ang Public Security at ER Department ay agad na pinipigilan ang trending topics. Pero ang usaping ito ay patuloy na tumataas ang kasikatan. Ibig mong sabihin, may nagtutulak sa likod nito. Hindi ko alam kung sino ang naninira sa Sucorp. Sabihin mo sa kanila na patuloy na makipag-ugnayan sa media. Ano man ang mangyari, pigilan ninyo yan.
At hanapin ang pinagmulan, kapag nalaman ko kung sino ang nasa likod nito, pababayaran ko sa kanya ang lahat. Psych, boss ko. Asikasuhin ko agad. Tito Shu, alam ko na kung sino ang nasa likod ni Chen Mingsuan. Sino? Si Fenggo. Fenggo, Hindi naman. Ang buhay ba namin nga mahihirap? ay hindi nabuhay. Yee. Boss ko, na-check na namin. Ang unang nagulat ay ang Huyangyang Evening News. Pero kahit magkano pa ang inalok namin, ayaw nilang burahin ang post at humingi ng tawad. Naalis na ba ang trending topic? Nakipag-ugnayan na kami sa mga kinaukulang tao, pero wala pa rin silang tugon sa amin. Nalaman mo na ba kung sino ang nag-leak ng impormasyon? Sabi ng empleyado ng Huyangyang Evening News ay isang batang lalaki, pero hindi nila alam kung sino. Ama ang hula ko. Si Chen Mingsuan yan. Chen Mingkuan? May ganoon ba siyang kakayahan? Nga, isa lang siyang tangang traidor. Anong kakayahan niya? Ang may kakayahan ay si Fengguo na nasa likod niya. Fenggo. Pero para lang sa isang Chen Mingguan, siya ay kalaban ng Feng Corp. Ano ang habol niya? Chen Mingsuan? Karakat dapat ba siya? Para saan pa kaya? Baka naman ang Sucorp, kamakailan, ay hindi sinasadyang nakasakit sa Feng Corp. Paano mangyayari yan? Si Feng Guo ang pinakamayamang tao sa Dakyang. Lahat ng kumpanya ay binibigyan ng pansin ang galaw ng Feng Corp. Kung talagang nakasakit kami sa kanya, imposibleng hindi namin malaman. Siege na, iparelease mo na sa Public Relations Department ang statement. Na kung may magakalat pa ng tsismis. Ang Sucorp ay tiyak na papanagutin sila. Sige po, boss ko, gagawin ko po agad. Teka, kontakin mo si Fengguo. Hindi ba kailangan mo pang pumasok sa trabaho? Sige na, umalis ka na, huwag mo na akong intindihin. Huwag kang mag-alala, nagpaalam na ako. Psych! Tingnan nyo ang trending topics, naglabas ng statement ang Sucorp. Papanagutin pa raw ng Sucorp sa batas. Nakakatawa. Ang lakas din loob nilang magsalita. Kung talagang papanagutin sa batas, ang unang malalagot ay si Su Zhenming. Yeah, ma'am. Pagkatapos, maraming netizens ang hindi na naniwala sa ganaw ng balita. Gayon, ang suporta sa Kukorp at ang mga bumoto laban, halos perho lang. Magaling, kailangan lang natin ng mga troll para mag-udyok. Wala nang problema. Mabilis lang tulad ng daddy. Mabilis itong makakalimutan ng mga netizen. Hahaha. Hello, Editor Lin. Nakita mo ba? Naglabas na ng pahayag ang Sucorp. Buburahin ko na ang draft. Bakit ka nagmamadali? Ang mga ebidensya na binigay mo? Ay masyadong malabo. Kung hindi dahil kay Feng Yuan, hindi namin talaga ilalabas. Ngayon naglabas ng pahayag ang Sucorp, hahabulin nila ang legal na responsibilidad. Hindi namin kayang panagutan. Tingnan mo ang email mo. Ito. Sapat na ba ang mga ebidensya na ito ngayon? Sapat na, sapat na, sapat na. Kung gayon, salamat, Editor Lin, sa paglalabas ng mga ebidensya na ito sa publiko, para na rin sa boses ng mga tao. Bumalik ka. Kaninong tawag yan? Hindi maganda, boss ko. May bagong balita na naman. Sayang, noong nakita kita noon, kumakain ka pa sa kantin. Ayan, bumaliktad agad ang sitwasyon. Ang galing mo talaga. Grebe, ang kapal ng mukha. Mga bagay na pang bata lang, paano mo na atim na ilabas yan? Boss ko, anong gagawin natin? Kinumpirma na ng technical department kanina ang katotohanan ng mga impormasyong ito. Sobrang masama ito. Para sa atin. Awagin mo ako. Gusto ni boss ko na siya. Kailangan siyang isakripisyo. Panahon na para dagdagan ang apoy. Hello, Bank President Liu. Nabalitaan kong malaki ang inutang ng Sucorp sa inyong bangko. Hindi mo ba nakita ang trending topics, Bank President Liu? Sa tingin ko, hindi maganda ang magiging sitwasyon ng Sucorp pagkatapos nito. Nagsisimula pa lang ito. Hindi pa sumasagot ang Sucorp. Baka nagkamali lang. Bank President Liu, matagal ka na sa industriya. Hindi mo ba makita ang totoo? Fenggo, pakigabay po. Gumiti ka. Amy, Boss ko, dinala ng security ang suspect. hahaha, sa wakas tapos na. CJ, ipakontrol mo ulit sa YAR ang opinyon ng publiko. Psych po, boss ko. Bank President Liu, hello. Ano?
Anong ibig mong sabihin? Hello. Hello. Bosku, yung bank loan natin na cut off. Alam ko na. Bosku, ano na po ang gagawin natin ngayon? Kakatapos lang natin sa problema sa substandard na semento. Gayon naman, yung financial chain ng bangko naputol na at bumagsak din ang presyong stock. Gusto ba kong itulak sa bingit ng kamatayan? Bosku, ano na po ang gagawin natin ngayon? Nakontak mo na ba si Fenggo? Marami na po akong beses na kinontak siya. Pero lagi po akong tinatanggihan ng kanyang assistant. Mukhang wala na tayong ibang kagpipilian, kundi si Chen Mingsuan. Dinala ng Security Bureau si Dao Ming, ang taong responsable sa pagtatayo ng komunidad, sa Security Bureau para sa investigasyon. Ang resulta ng investigasyon ay ipapahayag pagkatapos ng investigasyon. Ayan na naman ang lumang taktika. Walang bago. Basta epektibo, okay na yon, di ba? Hello. Sino to? Magandang araw po, MR Chen. Ako po si Yang Le, assistant ni Bosku. May kailangan ka ba? Ganito kasi. Gusto ka sanang imbitahan ng boss ko namin para magkap. May oras ka ba? Pasensya na, wala akong oras. Chen Mingsuan, ang taas naman. Ang air mo, Hindi ko po maintindihan ang ibig mong sabihin. at tanungin kita, ano ba ang sinabi mo kay Fenggo? Para paulit-ulit niyang guluhin ang pamilya Su namin. Masyado mo naman po akong pinupuri. Kung matutulungan mo akong kontakin si Fenggo, maawa ako at palalayain ang Sukor. Naniniwala akong sa kakayahan mo. Kaya mo ring gawin yan mag-isa. Ikaw, Chen Mingsuan, huwag kang magyabang. may iba ka pa bang sasabihin? Kung wala na, ibababa ko na. Teka. Chen Mingsuan, magkita tayo. Alis ako mamaya. Ingatan mo ang sarili mo. Okay lang, sige na. Gumaling ka na ba? Iba talaga kapag may koneksyon. Pinaghintay ako ng matagal. May kailangan ba si Boss Su kaya niya ako pinapunta dito? Mingkuan, huwag kang umasa kay Fenggo para suportahan ka. At huwag mong kalimutan kung sino ka. Wala namang problema. Uwi na ako. Boss Su, sige na. Pakikontak si Fenggo para sa akin. Sabihin mo may kailangan akong pag-usapan sa kanya. Ang tono mo. Hindi ka mukhang nakikiusa. Makikiusap sa'yo? Hindi ka karakat-dapat. Akala mo ba pinaggatanggol ka ni Fenggo? Ginagamit ka lang niya para pabagsakin ang pamilya Su. Huwag kang masyadong magyabang. Boss Chu, kung may problema, sa akin ka na lang makipag-usap. Huwag mo nang hanapin si MR Feng. Makikipag-usat sa'yo. Hindi ba sayang lang ang oras? Boss Chu, basahin mo muna ang dokumentong ito bago ka magsalita. Saan mo nakuha yan? Binigay ba sa'yo ng China? Mahalaga ba yan? Hindi ko akalain na si Boss Chu pala ay may koneksyon sa maraming malalaking tao. Nakakaingit talaga. Hindi ko alam kung ang dokumentong ito ay ilalabas. May pag-asa ka pa bang makabangon, Boss Chu? Ano ang gusto mong gawin? Boss Chu, huwag kang kabahan. Sagutin mo lang ang isang tanong ko at ibibigay ko sa iyo ang dokumentong ito. Anong tanong? Sino ang espiya sa pamilyang Su? Hanggang ngayon, hindi pa rin naimbestigahan ng Sucorp na maayos ang bagay na ito. Mukhang tuluyan ng bumagsak ang Sucorp. Kaya, sino nga ba? Si Suwaner. Sukor President, bakit ka nandito? Kumusta na ang sugat mo? Ayos na ako. Hindi pa nalulutas ang problema ng kumpanya, kaya hindi ako makapagpahinga ng maayos sa ospital. Sukor President, huwag kang mag-alala. Ngayon, ang issue sa Sucorp ay kumalat na sa buong bayan. Lahat ay abala sa pagputol ng koneksyon sa Sucorp. Kaya walang nanggugulo sa Sucorp. Mukhang ilan lang ang kumpanyang malinis. Tama, pero swerte tayo dahil nakipaghiwalay tayo sa Sucorp. Swerte. Hindi rin makikipaghiwalay ang mga kasosyo dahil sa Sucorp. Nalutas na rin ang problema sa pondo, kaya hindi ba't swerte iyon? Sa tingin ko, sobrang nakataon ang teaming na ito. Nga pala, ipatawag mo ang Public Relations Department para magdaos ng press conference. Dahil sa nangyari noon kung saan inakusahan tayo ng Sucorp ng pandaraya sa accounting. Maghanap ka ng taong mag-iimbestiga kay Suwaner at maglagay din ng taong magbabantay sa kanya.
Sabihin mo agad sa akin kung may kakaiba siyang kilos. Nako, Xiaomi. Totoo ba ang balita tungkol sa Tsucorp? Totoo ba ang balita tungkol sa Tsucorp? Nabalitaan kong inaesto si Chu Jianming. Sino ang nagsabi sa'yo? Ang project manager ang inaresto. Kumakalat na sa lahat ng dako. Ano na ang sitwasyon ng Tsucorp ngayon? Hindi maganda. Bumagsak ang presyo ng kanilang stock. At nabalitaan kong, Pinutol na rin ng bangko ang kanilang pautang. Inutol na rin ang pautang. Sa panahong ito, tay ang gamot mo. pakiramdam ko mayroong taong nasa likod nito na sadyang gustong pabagsakin ang Corp. Nako. Buti na lang at kinansela natin ang kontrata sa Tsucorp. Kung hindi, madadamay pa tayo sa kanila. Napakalas naman. Buti na lang at nanindigan ka. Kung hindi, hindi rin makakatakas ang Sukor. Ano ang kinakatakutan? Walang ganyang kalokohan ang Corp. Kung iimbestigahan ng husto, baka matagalan, huwag na lang. Mukhang tama ang desisyon kung ipaubaya sa iyo ang kumpanya. Nagkataon lang. Dahil walang sinuman ang nag-akala ang Corp ay biglang magkakaproblema sa panahong ito. Di ba? Mix 1. Ano naman ang alam niya? TSK. Tingnan mo ang email mo ngayon. Ito? Sapat na ba ang mga ebidensya na ito ngayon? Magandang araw po sa lahat ng kaibigan sa media. Ako po si Susiomi, Seeing Su Corporation. Gayon po ay sasagutin ko ang mga usap-usapan kamakailan tungkol sa diumano'y pandarayan ng Sucorp sa accounting. Magbibigay akong tugon. Binigyan kita ng mahabang panahon. Ito ba ang gusto mong makita ko? Paumanhin, Papa. Sobrang swerte lang niya. Kung hindi lang sana. Nalantad ang issue sa Tsucorp. Matagal na sana siyang umalis sa Tsucorp. Sa huli, hindi mo pa rin naplano ng maayos. Kung hindi, hindi sana nakakaiwas si Su Xiaomi ng paulit-ulit. Papa, paumanhin. Kasalanan ko. Waner, ayoko nang marinig ang salitang paumanhin. Alam mo kung ano ang gusto kong makita. Pero bumagsak na ang Tsucorp. Paano ko gagawin para pabagsakin si Su Xiaomei? Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kaat huwag mong pabayaan. Sa hindi nagtatagal, ang anibersaryo ng pagpanaw ng iyong ina. Nais ko sa araw na iyon, may paramdam mo sa iyong ina na mapayapa na siya sa kabilang buhay. Huwag kang mag-alala, Pa. Kayang-kaya ko yan. Grabe, ang sakit nito. Baka hindi ako nakapagpahinga ng maayos. Pero kapag naalis na kita, makakapagpahinga na ako ng maayos. Ano nang kailangan mo sa akin? Gusto kong kunin niyo tong tao at dalhin sa Tzishan Cemetery. Kapag tapos na, bibigyan kita ng 200,000. Kilala ko tong tao. Kilala mo? Huwag kang mag-alala, nakita ko lang siya sa Ray. Siya naman ang C ng Sucorp. Hindi mo to kailangang alamin. Sundin mo lang ang utos ko. Paano naman hindi ko ito alamin? Isang C. Ay magkakanegatibo 200,000 lang. Di ba? Miss Su, Magbigay ka na ng presyo. 2 milyon. 2 milyon. Miss Su. Kung lalabas ka sa pintuang ito, sa susunod na segundo, malalaman na ito ni Su Xiaomi. Hindi ba dapat confidential ang impormasyon ng mga customer nyo? Sabi mo nga, para sa mga customer ang confidentiality. Hindi ka naman customer ko. Magkano ba ang gusto mo? Masyadong malaki ang 2 milyon, wala akong ganoong pera. Dahil sa ganda mo, bibigyan kita ng discount. 1.5 milyon, ano sa tingin mo? Kumusta na? Tingnan ko. Wala namang problema talaga. Kayo lang ang nag-overact, pinipilit nyo akong mospital. Ay, tingnan ko. Emma. Masakit ba? AMM. Mukhang gumagaling na. Pero kailangan pa ring mag-ingat. Ay, ano po yun? Sir, busi po ba kayo? Ay, hindi naman, sige po, sabihin nyo. Sabi ng sumusunod kay Suwaner.
Nakita raw niya si Suwaner na nakipagkita sa isang lalaking may peklat. Pagkatapos, may 1.5 milyon na naman na inilipat mula sa account ni Suwaner. Lalaking may peklat, 1.5 milyon. Ano ang balak niyang gawin? Inapasundan ko na ang lalaking may peklat na iyon. Tiyak na magkakaroon na tayo ng resulta sa lalong madaling panahon. Ang laki ng inalok ni Suwaner. Mukhang gusto niyang saktan ng husto si Xiaomi. Huwag po kayong mag-alala, Ginoo. Magpapadala ako ng mga tao para protektahan kayo mamaya. Hindi ko hahayaan na galawin nila kayo kahit katiting. Salamat, Ginoong Feng. Kapag natapos na ito, ililibre ko kayo ng hapunan. Hindi naman ako abala sa ospital nitong mga araw. Sunduin na lang kita pagkatapos ng trabaho mo. Huwag na, hindi na ako bata. Gusto lang kitang makita ng mas maaga. Sige na nga, sige. Kailan ka pa dumating? Kadarating lang, tara na. Boss, anong gagawin natin sa sobra? Malas niya. Isama na rin siya, huwag nang magkatumbik-kumpik. Opo. Ma'am. Nandito na ang taong pinapakuha mo. Pwede na ba kaming umalis? Kailan siya magigising? Simple lang, buhusan lang ng tubig, magigising na. Sige na, umalis na kayo. Kung may trabaho pa. Hanapin niyo ulit ako. Sa tingin ko wala nang susunod na pagkakataon. Tara. Su Xiaomi, sa wakas ay nasa kamay ko na rin kayo. Si Ginong Su Zhaohe ba ito? Hello, ako nga. Sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, gusto mo bang makita ang anak mo? Anong ibig mong sabihin? Tandaan mo, pumunta ka sa maliit na kubo sa ilalim ng sementeryo ng Zishan. Para kunin ang bangkay ng anak mo. Tingnan mo ang kubik. Anong nangyari? Anong nangyayari? Zhaohua. Tatawag ako ng pulis. Hoy, saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Nasaan tayo? Waner. Gising ka na ba? Kung hindi pa, bibigyan pa kita. Waner, anong ginagawa mo? Bilisan mo, bitawan mo ako. Mingwan. Mingwan, anong nangyari sa'yo? Mingwan. Huwag kang mag-alala sa kanya. Nahimatay lang siya, walang malubhang nangyari. Pero ikaw, hindi ako sigurado. Mingwan, gumising ka, Mingwan. Nasaan tayo? Xiaomi, kumusta ka? Ang bilis mo namang magising. Suwaner, bilisan mo, bitawan mo kami. Ang hirap ko kayong nahuli. Paano ko kayo bibitawan? Waner, anong nangyayari sa'yo? Binantaan ka na naman ba ni Su Zhenming? Magsalita ka. Su Xiaomi, hindi mo nga kayang protektahan ang sarili mo. Paano mo pa ako matutulungan? Xiaomi. Nakalimutan mo na ba ang CCTV sa finance office? Ang CCTV sa finance office ay sira, di ba? Huwag mo akong lokohin. Sa pagkakaalam ko, wala akong ginawang masama sa'yo. Dapat mong tanungin ang iyong ama. Tanungin mo siya kung anong kabutihan ang ginawa niya 15 taon na ang nakalipas? 15 taon na ang nakalipas. Anong nangyari 15 taon na ang nakalipas? 15 taon na ang nakalipas. Ang tatay ko at si Su Zhaohe ay naglalaban para sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Nagkataon na nagkasakit ang nanay ko. Para lang mawala ang atensyon niya. Si Su Zhaohe ay walang awang pinatay ang nanay ko. Imposible. Anong imposible? Anong imposible? Noong na-ospital ang nanay ko, maayos pa siya. Pagkatapos siyang bisitahin ni Su Zhaohe, mabilis na lumala ang kondisyon ng nanay ko. Nagkataon lang yan? Tinatanong ng tatay ko ang attending physician. Sinabing doktor, may iba pang dahilan sa pagkamatay ng nanay ko. Hindi ganong klaseng tao ang tatay ko. Para sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Tulad ng ginawa niya para sa kumpanya. Ibinigay kanya kay Zhou Bin. Hindi yan perho. Anong hindi perho? Sa huli. Isa ka lang din niyang piyesa. Suwaner, kung ganoon nga, dapat si Su Zhaohe ang puntahan mo.
Hindi ang Itali si Su Xiaomi. Si Su Zhaohe ay may isang anak lang, si Su Xiaomi. Kailangan ko lang siyang patayin. Ang pamilyang Su ay babalik sa akin at sa tatay ko. Sa ganitong paraan, si Su Zhaohe ay mas magdurusa. Ha 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 ha. Waner, anong nangyayari sa'yo? Waner, anong nangyayari sa'yo? Ayos na ayos ako. Kapag napatay ko kayo, mas magiging maayos ako. Madalas ka bang nakakaramdam ng pananakit ng dibdib, palpitations, hirap sa paghinga at iba pang sintomas? May kasama rin itong pagkahilo, pagduduwal, at malamig na pawis. Hereditary coronary heart disease, dahil ito ay isang hereditary disease. Kung gayon, ang nanay mo malamang na namatay dahil sa sakit na ito. Sinisumpa mo ba ako? Kung ayaw mong maniwala sa akin, pwede kang magga-check up sa ospital. Hindi ka lolokohin ng mga makina sa ospital. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa sinasabi ng isang tulad mong tanga? Tama ba ang sinasabi ko? Dapat alam mo yan. Nagpapalipas lang kayo ng oras, di ba? Inaantay niyo si Su Zhaohe, tama? Huwag kayong mag-alala. Matagal ko na siyang inabisuhan na kunin ang mga bangkay niyo. Suwan, bakit hindi ka na lang magda-check up sa ospital? Tingnan mo kung ano talaga ang sakit mo, kung ito ba ay namamana, para hindi ka magkamali ng kalaban. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pa ba kikilos? Ano pa ba ang pinag-aalangan mo? Ang nanay ko ba noon ay talagang namatay dahil sa coronary heart disease? Talaga bang namatay siya dahil sa coronary heart disease? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Kalokohan. Naalala ko ng malinaw. Ang nanay ko noon ay nahimatay at naospital dahil sa sipon. Nga, pero hindi ko inakala na ang nanay mo ay mamamatay sa kamay ni Su Zhaohe. Ngayon, ipaghiganti mo ang nanay mo, patayin mo si Su Xiaomi. Para maranasan din ni Su Zhaohe ang sakit ng pagkawala ng pinakamamahal niya. Sige, Papa. Papatayin ko na siya ngayon. Thor. Huwag ka nang magkamali pa. Suwaner, nababaliw ka na ba? Illegal ang pagpatay, pag-isipan mo yan ng mabuti. Matagal ko nang napag-isipan yan. Matagal ko na siyang gustong patayin. Sa panaginip ko, iniisip ko. Paano ko siya papatayin? Patay na ang nanay mo. Kahit patayin mo si Xiaomi, hindi na siya babalik. Pero kailangan ko siyang patayin. Para mawala ng kapangyarihan si Su Zhaohe sa pamilyang Su. Para mas masaktan siya. Pero dahil dito, makukulong ka. Ano na ang papa mo? Sino ang mag-alaga sa kanya? Waner, huwag kang makinig sa kanya kung ano-ano ang sinasabi niya. Inayos na ng papa ang lahat. Hindi ka madadamay. Papa, akuin ko ang lahat ng kasalanan sa sarili ko. Pa, hindi ko kailangan na akuin mo ang kasalanan para sa akin. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Patayin mo na silang dalawa. Para walang gulo. Waner, Su Xiaomi. Mamatay ka na. Bakit ka nandito? Bakit ang bilis mo tumakbo? Anong ginagawa ninyo? Teka, One anong ginagawa mo? Ibaba mo ang kutsilyo, pag-usapan natin ito ng maayos. Waner, huwag kang makinig sa kanila. Patayin mo na siya. Papa, sinabi mo noon na ikaw ang pumatay kay tita. Ano? Kalokohan. Ikaw ang bumisita kay Surushi noon. Biglang lumala ang sakit ni Susu. Ngayon gusto mo pa ring magpaliwanag? Kalokohan. Kung hindi dahil kay Zhaohe na naghanap ng koneksyon sa Kyoto para maghanap ng magaling na doktor para kay Susu, hindi siya magtatagal. Ngayon ayaw niyo pa ring umamin. Halata na. Waner, patayin mo na silang dalawa. Ipaghiganti mo ang nanay mo. Kailan mo tinanggal ang tali? Sa simula pa lang. Chen Mingzuan. Su Zhaoyan, bakit mo pinipilit si Suwaner na gawin ito? Dahil ba sa konsensya mo? Ako, bakit ako kakabahan? Noong una, ang tiyahin mo ay namatay sa sakit. Pero sa puso mo, hindi mo matanggap na mawala ang posisyon mo bilang pinuno ng pamilya. Kaya sinabi mo kay Suwaner na pinatay si tiyahin ni Su Zhaohe. Tama ba? Nagsisinungaling ka. Ikaw ang gumamit sa anak mo bilang piyesa. Su Zhaoyan, ikaw talaga. Si Wang Meng ay inalagaan ka ng husto sa mga nakaraang taon. Inalagaan ng husto. Amy, ang ganda ng sinasabi mo. Sa mga nakaraang taon, palihim at lantaran niyo akong kinutya, nilight at pinigilan. Iyami, kuya, hindi ko nailigtas si ate noong panahong iyon. At nawala pa sa iyo ang posisyon bilang pinuno ng pamilya, na konsensya rin ako. Huwag kang magkunwari dyan. Ngayon, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Sa mga nakaraang taon, Tatay.
Wonder. Wonder. Chen Mingxuan. Hindi ko talaga inakala na ganyan ang trato sa'yo ng pamilyang Su. Pero tinutulungan mo pa rin sila? Sa ganitong sitwasyon, hindi mo pa rin nakakalimutang manggulo. Wonder, gising ka na rin sa wakas. Bakit ako nandito? Nasaan ang tatay ko? Ang tiyo mo, Sa ganitong sitwasyon pa, iniisip mo pa rin ang ngalang puso mong tatay. ano ba yung sinasabi mo? Ano, may mali ba sa sinabi ko? Ang walang hiya na yon, naglakas loob na lokohin ang sarili niyang anak para lang makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Tama na. Ngayong gising na ang pasyente, sana ay makipagtulungan ka sa paggamot. Makikipagtulungan sa paggamot? Anong gagamutin? Madalas ka bang nakakaramdam ng pananakit ng dibdib, palpitations, at hiyap sa paghinga? Paano mo nalaman? Mayroon kang hereditary coronary heart disease. Talaga bang mayroon ako niyan? Huli na nang matuklasan ito, kaya magiging masakit ang paggamot. Kailangan mong maghanda sa mental. Ang doktor na nag-alaga sa nanay mo noon ay siya rin ito. Ano? Kung may tanong ka sa mga sinabi ko kanina, pwede kang magtanong. Kayo po ang doktor na nag-alaga noon? Ang nanay mo, si Kinsu, ay ginamot ko rin noon. Nang una kong hawakan ang kaso, hindi naman ganoon kalala ang sintomas niya. Bakit biglang lumala? Ay, sa paggamot ng sakit na ito. Ang pinakamahalaga ay ang panatilihing payapa at matatag ang kalooban. Pero madalas kong nakikita ang mga magulang mo na nag-aaway. Pagkatapos ng bawat pag-aaway, lalong lumalala ang kalagayan ng nanay mo. Kaya pala, Niloloko niya lang ako. Miss Su, kailangan mo ring panatilihing payapa at matatag ang kalooban mo ngayon para makatulong ito sa paggamot mo sa hinaharap. Doktor, malala ba talaga ang sakit ko? Sa kasalukuyan mong sintomas, 3 buwan na lang ang itatagal mo. Bakit ganun? bakit ang ikli? Matagal nang may sintomas si Miss Su, pero hindi siya nagpatingin. Bukod pa rito, matagal na siyang may sama ng loob, kaya Ayos lang, Wonder. Magtutulungan tayo sa paggamot. Gagaling ka. Xiaomi, patawad. Maraming beses kitang nasaktan noon. Kasalanan ko lahat. Ayos lang. Nalinlang ka lang tatay mo noon. Pero ang mga sakit na iyon, sa huli totoo nga. Siguro, napakarami kong kasalanan kaya ganito ang naging kapalaran ko? Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam ko, nga naniniwala akong kaya mong pagalingin si Wonder. Hindi ko siya gagamutin. Bakit? Dati, lagi kanyang pinaplano. Ayoko siyang iligtas. Pero dati nilinlang lang siyang tiyuhin ko. Kung alam niya ang totoo, hindi niya ako pagpaplanuhan. Pakiusa. Iligtas mo siya. Sige na, binibiro lang kita, gagamutin ko. Alam kong ikaw ang pinakamabait, hehe. Kawawa rin siya. Nilinlang ng sarili niyang ama at ginamit sa loob ng maraming taon. Ngayon ay may malubhang sakit pa at malapit ng mamatay. Hindi ba't nandyan ka naman, Divine Doctor? Ang daldal mo. Divine Doctor, nandito na pala kayo. Divine Doctor? Siya. Huwag kang manggulo dito. Nakalimutan mo na ba na ang sakit ni Papa dati ay si Mingwan din ang nagpagaling? Dati, si Divine Dr. Yuan ang nagpagaling. Problema lang sa oras, nagkataon lang na nakalamang siya. Sa tingin mo, siya talaga ang nagpagaling. Hayaan mo siyang subukan. Ang kasal na ito, paano mo rin? Gusto kong makita kung totoo ba ang sinasabi mo kanina. Gumaling na. Ang bilis naman gumaling. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong ipacheck kay Director Du para makasiguro ka. Director Du, pakitingnan mo nga. Kung kumusta na si One Air? Ako na. Haha, ang galing. Gumaling na talaga. Talaga bang gumaling na? Divine Doctor, saludo ako sa'yo. Hahaha. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman. Kung gusto mong magkasalamat, magpasalamat ka kay Xiaomi. Kung hindi dahil kay Xiaomi, hindi kita ililigtas. Xiaomi. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa'yo, hindi mo pa rin ako sinukuan. Lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Kung ganun, pwede mo ba akong tulungan? Anong tulong? Sabihin mo lang, tutulungan kita. Pakiusap, inumin mo ng maayos ang gamot mo at alagaan mo ang iyong kalusugan. Pagkatapos, pumunta ka sa kumpanya. Tulungan mo akong gampanan ang ilang trabaho. Opo, masusnod. Sa pagkakataong ito, lubos akong nagpapasalamat kay Ginoong Feng. Ginoo, bakit ka pa nagiging formal sa akin? Narinig ko na ang sinabi nila. Wala silang ginawa.
Kung hindi sila nagbabantay ng palihim, hindi ko magagawang magkunwari at isa panganib ang kaligtasan ni Xiaomei. Huwag ka nang maging formal sa akin. Tingnan mo ito. Ano ito? Ito ay isang bagong proyekto ng Feng Corporation. Tamang-tama para sa Su Corporation. Ibibigay ko na lang ang proyektong ito sa Su Corporation. Kung gayon, ako na ang magpapasalamat kay Ginoong Feng para kay Xiaomei. Ito ay isang proyekto na ibinigay ng kaibigan ko. Kailangan ng Su Corporation ngayon ng isang magandang proyekto para maging matatak. Proyekto itong Feng Corporation? Bakit? Anong problema? May problema ba? Bago ito. Hindi mo ba dapat sinabi muna sa akin? Kung saan galing ang proyektong ito? Galing kay Feng Guo. Kaya, gaano karaming bagay? Ang itinago mo sa akin. Gaano karaming bagay? Hindi naman masyado. Deti, biglang nagpautang sa akin si Bank President Liu. Tapos hinuli kang security. Tapos pinalaya ka. At sa kanong araw na kinidnap tayo, may mga bodyguard na nakatago. Nakita mo ang mga bodyguard. Hindi lang yan. Peti itong project proposal. Kaya, gaano karaming bagay ang tinago mo sa akin? Wala, yan lang. Kung gayon, anong relasyon mo sa Feng Corporation? Pakiramdam lang niya, kamukha ko ang isang matagal na niyang kakilala. Magandang araw, Yin Chen. Chen assistant na lang. Ay, teka, sino yung nasa conference room? Siya ang kinatawan ng Feng Corporation. Pupuntahan ko sana si Il Su, pero nasa meeting pa siya. Kung gayon, ako na muna ang sasalubong sa kanya. Kapag tapos ng meeting ni MS Su, saka mo na lang sabihin sa kanya. Sige po. Bakit ikaw? Hindi ako welcome kay MR Chen. Paano naman mangyayari yan? MR Chen, pasensya na sa nangyari noon. Kung may nasabi akong masama sa inyo, sana po ay mapatawad ninyo ako. Tapos na ang nakaraan. Sana sa hinaharap at kay MS Feng, sana maging maayos ang ating pagtutulungan. Siyempre, si MR Chen ang nagligtas sa buhay ng aking ama noong nakaraan. Malaki ang utang na loob namin sa'yo, MR Chen. Maliit na bagay lang yon, huwag nang pag-usapan. Ikaw ba ang namamahala sa proyekto ng Sucorp ngayon? Opo, sana maging maayos. Ang pagtutulungan ng Feng Corp at Sucorp. Sana maging maayos ang pagtutulungan. Sige, tapos na ang meeting natin ngayon. Dismissed. Su, dumating na ang kinatawan ng Feng Corp. Nasa function hall na siya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Si Assistant Chen na ang nakikipag-ugnayan. Gusto niyang hintayin ka matapos ang iyong meeting para sabay kayong pumunta. Sige, tara na. MM. Xiaomi, MS Su, nandito ka na. Sino po ito? Xiaomi, MS Su, nandito ka na. Sino po ito? Siya si Feng Yaqi, ang anak ng pinakamayamang tao sa Dacheng. Siya rin ang kinatawan ng Feng Corp. Ay, siya si Su Xiaomi, ang C ng Su Corp. Pasensya na po talaga, MS Feng. May meeting po kasi ako kanina. Pinaghintay ko pa kayo. Ako ang may problema. Hindi ko rin kasi nasabi ng maaga na pupunta ako. Madalas kang binabanggit ng aking ama. Sabi niya, magaling ka daw. Naku, Boss Feng, sobra na yan. Ang makipag-partner sa Feng Corp. Malaking karangalan po sa amin. Nga pala, malapit na ang tanghalian. Bakit hindi tayo kumain ng sabay-sabay? Ah, pasensya na po. Boss Feng, may biglang usapin sa opisina ngayon, kaya baka. Ayos lang yan, may oras pa naman tayo. Magkita na lang tayo ulit sa susunod. Sige po, Boss Feng. Babalik po ako sa Feng Corp sa ibang araw para bumisita. Psych, AMM. Boss Feng, ihatid ko po kayo. Bakit tarang? May kakaiba. Kilala niyo po ba si Boss Feng dati? Hindi naman ganun kakilala. Nakita lang namin ang isa't isa minsan. Ah, ganoon pala. Ano ba ang ibig mong sabihin? Kanina pa lang, nung dumating kami ni Boss Su, ang init ng usapan niyo, parang magkaibigan. Naku, anong siyang security bureau? Si Xu Zhenming, si Su Corp, nahuli sa paggawa at pagbebenta ng peking produkto, hatulang 15 taong bilangguan. Boss Su, may update mula sa abogado. Si Xu Bin ay opisyal ng nahatulan. Yung inutos ko sa'yo, kumusta na ang progreso? Bumagsak ang presyo ng shares ng Su Corp, sinunod ko na po ang inyong utos. Nakuha ko na ang 80% ng shares. Magaling. Sabihin mo sa mga tao sa Su Corp na mag-ayos ng press conference. Sige po. Su Bin, hindi mo to inasahan, di ba? Hindi mo lang hindi nakuha ang pamilyang Su, kundi nawala pa sa'yo ang pamilyang Wu. Naku, sino kaya itong bagong C ng Su Corp? Sino ba talaga siya? Bakit ang misteryoso niya? Ayon sa mga nakakaalam, hawak niya ang 80% ng shares sa Su Corp. Mga kaibigan sa media, salamat sa paghihintay. Ang press conference na itong gayon ay para ipaalam sa inyo. Simula ngayon, ang Wu Corp ay opisyal ng sasama sa Su Corp. Salamat sa inyong lahat, salamat.
Ama nga ang hinala ko sa'yo. Si Miss Su ay may malaking talento sa pagnenegosyo. Natural lang. Sir, maghuhos ako ng isang party sa Makalawa. Sana po ay makapunta kayo. Sige, wala namang masama kung pupunta ako. Hindi ka talaga nagpapatalo. Hindi lang Sucorp ang nakuha mo. Gayon pati Feng Corp ay nagpadala na ng imbitasyon. Cooperation lang naman yan. Malayo pa ang agwat ng Feng Corp. At Sucorp, Ang pagkuha mo sa proyekto ng Fengcor ay nagpapakita rin ng iyong kakayahan. Ang plano ni Xiaomi para sa Feng Corp at mga ideya. may gana ka pang magsalita. Lagi kang nasa ospital, pero hindi naman lumalaki ang kinikita mo. Ma, hindi mo alam, sa panahong ito, ilang tao na ang nailigtas ni Mingwan. At marami pa ang galing pa sa Kyoto. Para magpatingin sa kanya. Nagliligtas ng tao. Mabuti na lang kung hindi siya nananakit ng tao. Nagliligtas pa. Ang galing magyabang. Ang galing magyabang. Ama na. Mali ba ang sinabi ko? Sino ang nagligtas kay Xiaomi noong nakaraang beses na dinukot siya? Sino ang nagligtas sa kanya? Ako. Naawa lang ako kay Xiaomi. Dati, akala ko rin wala siyang silbi. Pero pagkatapos ng insidente ng pagdukot, Pero babae pa rin si Xiaomi. anong problema kung babae? Masama ba ang ginagawa ni Kuya Ming ngayon? Kumpara sa iba? Basta masaya siya, sapat na sa akin yon. Pa, salamat sa pag-unawa mo. Xiaomi, dati, ang iniisip ko lang ay ipakilala ka sa isang mapagkakatiwalaang lalaki, para may masandalan ka. Pero kalaunan, nalaman ko, ikaw pala ang maasahan ko at ng nanay mo. Ngayong gabi, ang piging na ito na inorganisa ni Feng ay para ipakilala sa inyong lahat ang isang henyong binata. Si MR Chen na narito ngayon. MR Chen, pakiusap. Bakit umakyat din ang tangang yan? Lubos akong pinararangalan ni Feng na makapunta si MR Chen ngayon. Old Song, ang sama mo naman. Hindi mo man lang sinabi sa amin na ang piging na ito ngayon ay para kay MR Chen. Ang ganitong paghahanda ay hindi karapat-dapat kay MR Chen, di ba? Ay, nga. Kung sinabi mo sa amin Mas malaki sana ang inihanda namin. at mas engrande, Tama, hindi naman kailangan ng ganoon. Aano naman mangyayari yan? ang mga bagay na may kinalaman sa'yo, hindi namin pwedeng ipagwalang bahala. Ming Xuan, Ming Xuan. Ming Xuan, tama nga ang hinala ko noon. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Ma, ano bang ginagawa mo? Ano nang masama kung kausapin ko ang aking mabuting manugang? Dapat mas maging maalalahanin ka kay Ming Xuan simula ngayon. Gaano siya kapagod sa ospital araw-araw, di ba, Ming Xuan? Hanggat kasama ko si Xiaomi, hindi ako makapagod kailanman.